Kabanata 1441. Maraming mga puwersa. Ngumiti si Nicole at hindi nagpatuloy na magsalita. Sa oras na lumaki si Michael, marahil ang relasyon ni Nicole kay Clayton ay mag-ayos na o masisira na nila. Sino ang nakakaalam? Mas mahusay na mahalin lamang ang sandali. Dinala ni Nicole si Michael sa opisina. Ang batang lalaki ay napakahusay na pag-uugali at umupo sa loob ng tanggapan ni Nicole nang masunurin. Titingnan niya ang ilang mga balita kasama ang kanyang iPad paminsan-minsan, at paminsan-minsan, titingnan niya ang mga uso sa stock market. Nang makita ito, nagulat si Nicole, ngunit kapag naisip niya kung paano palaging binigyan ni Clayton si Lil Michael ng pinakamahusay na edukasyon, hindi gaanong kakaiba na mabasa ito ni Michael sa kanyang edad. Paminsan-minsan, pumasok si Logan upang maghatid ng mga dokumento. Nang makita ni Logan si Lil Michael na nakaupo doon, bibigyan siya ni Logan ng ilang merienda sa bawat oras na pumasok siya. Kaya, si Lil Michael ay naging maliit na tagahanga ni Logan. Uncle Logan, kamangha-mangha ka talaga. Kailangan mo bang gumugol sa buong araw kasama ang pretty lady? Sa hinaharap, nais ko ring mag-aral ng husto at maging katulad mo upang maaari akong palaging makasama ang aking magandang ginang. Tumawa si Logan habang nakikinig siya sa grandiloquence ni Lil Michael. For a sandali, hindi alam ni Logan kung ano ang sasabihin. Inuwi ni Nicole si Lil Michael sa bahay. Sa pag-uwi, bigla niyang naramdaman na may mali. Ang ilang mga kotse sa likuran niya ay malinaw na sumusunod sa kanya sa buong paraan pabalik. Tulad ni Nicole ay malapit nang lumiko sa apartment kung saan siya nakatira, she had na may maliwanag na ideya na magmaneho sa kabaligtaran ng direksyon. Hindi pa ito madilim pagdating nila sa bahay. Si Lil Michael ay medyo pagod na, ngunit siya ay napakadisiplinado pa rin at umakyat sa sofa upang magbasa. Tumawag si Nicole ng isang tawag sa telepono at nagkaroon ng hindi malinaw na pakiramdam sa kanyang puso. Hilton Hotel. Nakatayo sa harap ng mga malalaking bintana ng sahig sa kisame, maaaring makaligtaan ng isang tao ang buong lungsod na may mabibigat na trapiko. Tumayo si Angie sa kadiliman ng silid ng hotel na walang mga ilaw na nakabukas, siya ay tumayo doon sa katahimikan, na parang siya ay may kadiliman. Hindi nagtagal. Isang tao sa isang itim na suit na magalang na dumating sa harap ni Angie. Miss, hindi nagtagumpay ang ating tao. Malamig ang mga mata ni Angie. Ni hindi niya mahuli ang isang babae. Ang subordinate ay nanginginig, ang kanyang ulo ay hung extremely low. Si Nicole Stanton ay protektado ng maraming puwersa. Kahit na hindi niya inaasahan kami, hindi namin alam kung gaano karaming mga tao ang nasa paligid niya, at talagang hindi tayo makalapit sa kanya. Ang hangin sa paligid ni Angie ay naging mas malamig. Walang silbi. Paumanhin, ma'am. Ang mga kilay ni Angie ay kumikislap. Ang kanyang tono ay malamig at sullen. Si Eric ay hindi nakakabit kay Charles Ferguson. Ang Old Master Ferguson at Queen ay parehong protektado sa sanatorium. Mayroong Ingrid, ngunit lahat sila ay hindi maihahambing kay Nicole. Maganda kung mahuli natin siya. Si Angie ay tumahimik. Pinahintulutan niya si Nicole sa hindi dahil sa diborsyado sina Nicole at Eric, ngunit dahil hindi pa rin makahanap si Angie ng isang paraan upang makontrol si Nicole kahit na maghanap ng maraming mga pagkakataon. Napakahirap na suriin ang background ng mga taong lihim na pinoprotektahan si Nicole. Ito ay masyadong komplikado. Tumigil ang subordinate. Ang pag-aalaga ng pamilyang Stanton para kay Nicole Stanton ay inaasahan. Napapaligiran siya ngayon ng maraming beses na mas maraming mga tauhan ng seguridad kaysa sa isang taon na ang nakalilipas. Kaya ngayon, imposibleng makahanap ng anumang pagkakataon na lumapit sa kanya. Si Angie ay sinaksak siya ng isang walang ekspresyong sulyap. Ang kanyang tingin ay sobrang lamig. Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko ang pagkakataon. Tiningnan niya ang oras, kinuha ang kanyang bag, at naglakad palabas. Ang kanyang subordinate ay walang pagpipilian kundi upang lihim na sundin. Paliparan. Tumayo doon si Angie, tahimik na naghihintay. Walang maraming mga tao sa arrival hall sa gabi, kaya hindi ito maingay tulad ng araw. Si Clayton ay may isang jacket na nakabitin sa kanyang braso. Hawak niya ang kanyang pasaporte sa kanyang kanang kamay habang siya ay lumalakad, naghahanap ng marangal at reserve. Siya ay simpleng outstanding. Ang kanyang katulong ay sumunod sa likuran kasama ang kanilang mga malite sa paghatak.
Ginoong Sloan, dumating si Miss Stanton upang kunin ka. Kabanata 1442. Paglilinlang. Bago makagawa ng tunog si Clayton, sinabi ng isa pang katulong, si Miss Stanton ay abala. Kahit na siya ay abala, hindi nangangahulugang hindi niya sorpresahin si Ginoong Sloan. Hindi sa banggitin, ibinalik ni Ginoong Sloan ang lahat ng mga pagbabahagi ng Sloan Corporation kay Miss Stanton at nakikipag-ugnayan lamang siya sa mga bagay na ito sa mga bagay na iyon lamang. Maliwanag kung gaano kagustuhan ni Ginoong Sloan. Hindi pa rin alam ni Miss Stanton ang tungkol dito, kaya huwag mo itong ilabas at sirain ang plano ni Ginoong Sloan. Tama ba, Pangulo? Ngumiti si Clayton at tiningnan ang relo sa kanyang pulso. Tama, ngunit alam niya ng mas maaga o huli dahil walang may tatago. Huli na, kaya dapat kayong bumalik sa akin. Bago matapos ni Clayton ang kanyang pangungusap, ang katulong sa likuran ay inunat ang kanyang kamay sa pagkabigla upang ituro ang pasulong. Iyon. Hindi ba iyon si Miss Stanton? Si Clayton ay mahina na nagyelo. Agad na naihilawan ang kanyang mga mata, ngunit sa susunod na segundo, kumupas ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay makitid ng bahagya at lumubog ng malamig. Ang katulong sa likuran ay nagpunta upang tumingin ng mas malapit. Oh, nagkakamali ako. Hindi iyon si Miss Stanton. Napansin ng dalawang katulong na tila nawala ang kasiyahan ni Clayton. Nagkatinginan sila sa isa't isa at hindi na muling nagsalita. Nais ni Clayton na lumakad sa babaeng iyon at umalis kaagad. Gayunpaman, nagsalita si Angie bago umalis si Clayton. Ginoong Sloan, labis kang nabigo na hindi ako si Miss Stanton. Si Clayton ay hindi gumawa ng isang tunog. Ang kanyang mga mata ay malamig, lumubog, and still habang siya ay lumayo. Nagdilim ang mga mata ni Angie. Agad niyang itinaas ang kanyang mga espiritu upang maabyutan muli siya. Ginoong Sloan, hindi mo ba talaga pinaplano na makipagtagpo sa akin? Ang pamilyang Stanton ay hindi ka magugustuhan kahit gaano kasakripisyo para kay Miss Stanton. Hindi nila susuportahan ang iyong relasyon kay Miss Stanton, at hindi tatayo si Eric at pinapanood kayong dalawa na magpakasal. Hindi mo ba naisip ang tungkol sa pagpapakasal sa kanya? Tumahimik si Clayton sa kanyang mga yapak. Malamig ang mga mata niya. Ngumiti si Angie. Hanggat nakikipagtulungan kami, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kapag kasama mo si Miss Stanton. Maaari ko ring makamit ang pagnanais ng aking puso. Ito ay isang panalo-win na sitwasyon na hindi nakakapinsala, kaya bakit mo nais na tumanggi? Parehong nadama ng dalawang katulong sa likuran ni Clayton na ang babaeng ito na mukhang hindi simple si Nicole. Kapag narinig nila ang kanilang pag-uusap, ang mga katulong ay hindi man lamang maglakas loob na magpatuloy sa pakikinig. Tumahimik si Clayton at tiningnan ang mga katulong sa likuran niya. Maaari kayong bumalik. Oo, Ginoong Sloan. Ginoong Sloan. Itinaas ni Angie ang kilay niya. Pupunta ba tayo para uminom? Ang mukha ni Clayton ay nanatiling walang ekspresyon. Wala akong sasabihin sa iyo, and I won't be used by you. Pag-aalaga sa iyo na tiwala na pipiliin ka ni Miss Stanton sa huli. Hanggat si Eric ay nasa paligid pa rin, pareho kayong hindi maaaring magkaroon ng hinaharap. Ang boses ni Angie ay huminto sa mga tainga ni Clayton at sinaktan ang kanyang puso tulad ng isang tawag sa sirena. Pareho silang malinaw tungkol dito. Ang damdamin ni Eric ay para kay Nicole ay matagal nang hindi mababago. Ang dahilan na hayaan ni Eric na sina Clayton at Nicole ay naging mas malapit lamang dahil naghihintay lamang si Eric na lumitaw ang mga problema sa pagitan nila. Kapag napapagod si Nicole kay Clayton, natural na masisira sila. Sa oras na iyon, pagkatapos ay ibabalik ni Eric ang buhay ni Nicole sa isang marangal na paraan. Kaya, si Clayton ay sobrang taos-puso at naglalagay ng maraming pagsisikap sa relasyon na ito. Naniniwala si Clayton na hindi niya bibigyan si Eric ng anumang pagkakataon upang makagawa ng isang comeback kasama si Nicole. Tumayo roon si Clayton. Ang kanyang banayad na mukha ay mukhang matigas. May isang lamig sa kanyang mga mata na mahirap itago. Kaya ano? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tulungan kang makitungo kay Eric. O tulungan kang makitungo kay Nicole. Paumanhin, ngunit hindi ko iniisip na maaari kang tutol sa 2 taong ito, at hindi ako handang masira ang balanse na ito dahil sa iyo. Miss Angie, inaasahan kong alam mo ang iyong lugar. Kabanata 1443.
Bakit ka bumalik ng late? Binigyan ni Clayton si Angie ng malalim na hitsura, itinaas ang kanyang mga paa, at umalis. Ilang sandali si Angie. Ang kanyang mukha ay bahagyang glum. Si Clayton ay hindi isang simpleng tao. At least, siya ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Hindi maraming tao ang nakakaalam ng kanyang pangalan, Angie. Isang araw lamang ito, ngunit nalaman na ni Clayton. Ginoong Sloan, gusto ko lang kayo at si Miss Stanton na gawing publiko ang iyong relasyon sa lalong madaling panahon. Mas maaga alam ng mundo na magkasama kayo, mas mabuti. Tumahimik si Clayton nang marinig niya ang mga salita ni Angie. Pagkatapos lamang ay catch Eric off guard. Iyon lamang ang paraan na mas maginhawa si Eric. Medyo nababahala si Angie dahil hindi niya maibibigay ang pagkakataong ito. Si Clayton ang magiging pinakamalaking tulong niya. Tumalikod si Clayton. Madilim at malalim ang tingin niya habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang manipis na labi ay bahagyang nahati. Kung nais mong makasama ka ni Ginoong Ferguson, mayroon akong isang mas mahusay na paraan. Tumayo sina Nicole at Lil Michael sa sala, tinitingnan ang dalawang malita. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa ng quizzically. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngayon lang, orihinal na naisip nila na dumating si Clayton at maligaya na nagpunta upang buksan ang pintuan, ngunit ito ay naging isa sa kanyang mga katulong. Matapos may hatid ang malita ni Clayton, tumanggi ang katulong na sabihin ang anumang bagay at umalis. Ginawa nitong medyo nakakagulat kay Nicole. Hindi na bumalik si Clayton, ngunit dumating na ang kanyang malita. May hindi tama. Dapat silang bumaba sa eroplano ng magkasama. Pumunta muna si Clayton sa opisina. Sa pagkakaalam niya, walang kagyat na makitungo kamakailan. Kinamot ni Yvette ang kanyang ulo sa labas ng kusina at tinanong ng walang pasensya, maaari ba nating simulan ang pagluluto? Ilang beses ko nang pinainit ang kawali. Kung pinainit ko ito muli, ang ilalim ng kawali ay masusunog. Orihinal na nais ni Nicole na magluto ng sarili, ngunit dahil ang pagpapahalaga sa sarili ni Yvette ay lubos na nasira matapos ang nangyari etong nakaraang oras, determinado si Yvette na ibalik ang kanyang reputasyon. Kaya, nagboluntaryo si Yvette na magluto upang tanggapin sina Clayton at Lil Michael. Tumingin si Lil Michael at kumurap. Auntie Yvette, maghintay ng kaunti pa. Tumingin si Nicole sa oras. Tatawag ako sa kanya. Tulad ng kinuha ni Nicole ang telepono, bigla niyang narinig ang tunog ng digital lock mula sa pintuan. Nang tumangala siya, tumayo ang lalaki sa pintuan, mukhang sariwa at malinis. Siya ay matangkad, gwapo, at mainit-init. May mga patak ng tubig sa kanyang buhok. Nagyelo si Nicole. Si Lil Michael ay nag-pounce kay Clayton. Tatay. Dinala siya ni Clayton ng parehong mga kamay at hinaplos ang kanyang ulo. Natutuwa ka bang makita si tatay? Alam mo na nagdulot ka ng problema, ha? Si Lil Michael ay hindi karaniwang kumikilos tulad ng isang pinapahamak na bata dahil sa kanyang likas na pagmamataas. Ang batang lalaki ay nakipagtalo sa parehong mga daliri ng index at ibinaba ang kanyang ulo ng walang kamali-mali. Bakit ka bumalik kaagad? Si Clayton ay nag-sneer at naisip, siya talaga ay isang bata na hindi maitago ang kanyang panloob na mga saloobin. Siya ba ay nabigo? Pinakawalan ni Clayton ang kanyang anak at inilagay siya sa sahig, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga braso upang pumunta at yakapin si Nicole, na nakatayo doon at ngumiti sa kanya. Ang init at lambot sa kanyang mga bisig sa wakas ay naayos ang kanyang nakakatakot na kalagayan sa buong araw. Ito ay naging ang kawalan ay talagang nagpapalaki ng puso. Paumanhin na panatilihin kayong naghihintay. Bumaba na ako sa paglipad at umakyat sa itaas upang maligo at magpalit. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit. Ngumiti si Nicole. Hindi na ito nagdududa dahil alam niya na si Clayton ay isang germaphobe at palagi siyang naging masalimuot sa bawat aspeto ng buhay. Si Clayton ay hindi nagustuhan na lumitaw sa harap ng iba na mukhang gulo. Hindi mahalaga kung anong oras ito, lagi siyang magmukhang malinis at malinis. Tinapik ni Nicole si Clayton sa likuran, na nag-sign na mayroong ibang mga tao sa bahay. Naghahanda na si Yvette na magluto. Kung nagpakita ka ng mas maaga, makakain ka na ngayon. Pagkatapos lamang ay pinahihit ni Clayton ang kanyang tingin kay Yvette, na nakatayo sa pintuan na nakatingin sa kanya na nagtanong. Ang kanyang ngiti ay banayad at mainit-init. Ang aking paghingi ng tawad, Miss Quimby.
Snorted si Yvette, itinaas ang spatula sa kanyang kamay, at ngumiti. Karaniwan, ang mga taong naliligo bilang as soon as habang bumalik sila ay may isang pag-iibigan o nais na mapupuksa ang ilang katibayan. Ginoong Sloan, wala dapat na mangyari na ganyan, gusto mo. Kabanata 1444. Sobrang iniisip. Ang sala ay tila tahimik sandali. Tumugon si Clayton at mukhang seryoso sandali bago siya ngumiti kay Yvette. Miss Quimby, iniisip mo ito. Ayaw ko lang na makita ako ng aking minamahal na haggard. That will just reduce my charm. Tumawa si Nicole at tumingin sa likod ni Yvette. Yvette, huwag mo siyang takutin. Si Lil Michael ay kukunin ang lahat ng mga maling bagay. Snorted si Yvette at ayaw nang tumira dito. Tumalikod siya at bumalik sa kusina. Dumating si Lil Michael at ipinagpanggap ang kamay ni Clayton kay Nicole. Hinawakan niya ang kanyang braso na nasa isang cast at tiningnan si Clayton na may tuwid na mukha. Daddy, kapag ang magandang ginang ay nagpunta at kinuha ako mula sa ospital ngayon. Patuloy na nagchat si Lil Michael habang matieg ang hinintay ni Clayton na siya ay matapos ng hindi nakakagambala sa kanya. Pumunta si Nicole sa kusina upang maghanda ng ilang prutas at binigyan ang kamay si Yvette. Nahiya siya sa pagpapalim kay Yvette na magluto para sa maraming tao. Sumulyap si Yvette sa labas at nakasandal sa malapit kay Nicole. Ang sinabi ko lang ay hindi isang biro. Kailangan mong maging mas maingat. Tumingin sa kanya si Nicole. Hindi siya gagawa ng ganyan. Masyado kang nag-iisip. Alam ni Nicole kung anong uri ng tao si Clayton. Alam din niya na kung si Clayton ay magkakaroon ng isang pag-iibigan, walang silbi na bantayan. Si Nicole ay hindi isang clingy person. Ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa isang relasyon na walang hinaharap ay upang ihinto ito sa oras. Gayunpaman, hindi ipagkanulo ni Clayton si Nicole. Umiling-iling si Yvette. Hindi ka maaaring tumingin sa ibabaw, at hindi ka maaaring tumuon sa kasalukuyan. Kahit na ang pinakamahusay na mga kalalakihan ay may mga kahinaan. Gusto niyang magpatuloy sa pakikipag-usap, ngunit si Clayton ay nakarating na sa pintuan habang igulong niya ang kanyang mga manggas. Hayaan mo akong tulungan. Nakita ni Nicole ang kanyang mahaba at malakas na bisig at ngumiti. Ginoong Sloan, dapat kang pagod pagkatapos ng isang paglalakbay sa negosyo. Bakit hindi ka muna magpahinga? Ang mainit na mata ni Clayton ay may isang pahiwatig na walang magawa. Mayroon pa akong enerhiya upang magluto. Dapat kang maghintay sa labas ni Miss Quimby. I'll cook. Consider it compensation for letting you guys wait for me, ha? May gusto pa ring sabihin si Nicole. Ibinagsak na ni Yvette ang mga bagay sa kanyang kamay, tiningnan ang nasunog na pagkain sa loob ng kawali, at madaling natagpuan ang isang paraan para sa kanyang sarili. Well, pagkatapos ay bigyan lamang natin si Ginoong Sloan ng isang pagkakataon upang may sigawa. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang kami. Matapos sabihin iyon, mabilis na itinapon ni Yvette ang kanyang apron at umalis. Tiningnan ni Nicole ang obra maestra ni Yvette at hindi nagsalita ng ilang sandali. Tumingin siya pabalik kay Clayton, na nakalagay sa kanyang apron na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang payat na katawan ay may isang pahiwatig ng cool na maharlika, ngunit ang kanyang mukha ay mainit-init, na naging mas malamig na pag-uugali ng kanyang malamig na pag-uugali. Ngumiti si Clayton at pinisil ang kanyang pulso affectionately. Bakit hindi ka rin maghintay sa labas? Tanong ni Nicole, hindi mo talaga ako kailangan upang matulungan ka. Siyempre hindi. Mas mahusay na hindi mo hawakan ang isang patak ng tubig. Kung hindi, makaramdam ako ng pagkakasala sa paggawa ng Diyosa na gawin ang gawain ng pangkaraniwan. Snort si Nicole at hindi sinabi ng labis habang inilalagay niya ang mga bagay. Pagkatapos sorry na mag-abala sa iyo, Ginoong Sloan. Nag-choke si Clayton at pinanood si Nicole na lumakad bago siya magsimulang linisin ang gulo sa maayos na paraan. Si Nicole at Yvette ay nanunood ng isang serye sa TV habang si Lil Michael ay nakaupo sa sahig at nagkomento dito paminsan-minsan. Mukha silang maayos. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Clayton sa kusina na may hinugasan na prutas at dinala ito sa kanila. Mayroon ilang prutas. Ang mga masiglang strawberry ay inilagay sa platter ng prutas, kasama ang ilang mga blueberry at cherry. Mukha silang sariwa at masarap. Sinulyapan siya ni Yvette. Ginoong Sloan, mangyaring magmadali pagluluto,
Gutom kaming lahat dahil hinihintay ka namin. Oo, Miss Quimby. Ngumiti si Clayton na walang magawa, pagkatapos ay bumalik sa kusina. Sumulyap si Nicole kay Yvette, na itinaas ang kanyang baba na haughtily. Nakakainis ka na para sa kanya. Mawawalan ka ng kalamangan kung ganito ka. Gusto mo ba ang iyong BFF o sa kanya? Kabanata 1445. Nasiyahan. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Kung nagpatuloy sila sa pag-uusap, marahil ay makikipag-away siya kay Yvette. Sa gayon, si Nicole ay simpleng tumingin sa malayo at napanood na seryoso ang palabas sa TV. When they were eating, lahat sila ay pinuri ang pagluluto ni Clayton. Kahit na si Yvette ay hindi maaaring pumili ng anumang kasalanan dito. Nakalimutan ni Yvette ang lahat tungkol sa kanyang imahe nang kumain siya. Tumawa si Nicole at hindi nagsalita. Si Lil Michael ay quipped at gumawa ng nakakatawang mga mukha sa gilid. Nagrereklamo siya tungkol sa kanyang paaralan at nais na ilipat sa ibang paaralan. Tinangka ni Clayton na hadlangan ang mga walang katuturang aksyon ng kanyang anak na may mahigpit na titig. Naisip ito ni Nicole. Tunay na hindi angkop para sa maliliit na bata na magpatuloy sa pag-aaral sa ganoong uri ng kapaligiran. Bakit hindi natin ililipat si Michael? May garantiya na ang mga guro doon ay hindi magiging mapaghiganti. Kalmado si Clayton nang walang kaunting pagbabago bago sa kanyang mukha. Hindi iyon mangyayari. Ang guro na iyon ay tinanggal. Ang bata na iyon ay umalis din sa paaralan. Napag-usapan ko ito sa punong guro. Ang bagong guro ay mahusay at may maraming karanasan at pasensya. Parehong nagulat sina Nicole at Lil Michael. Tinanggal. Kailan mo ito nagawa? Ngumiti si Clayton. Sa araw. Matapos kong matanggap ang iyong tawag, tumawag ako upang magtanong tungkol sa sitwasyon, at ipinangako ng punong guro na bigyan ako ng isang kasiya siyang paliwanag. Anong uri ng paliwanag ang maituturing na kasiya siya? Hindi na kailangang sabihin, hindi papayagan sila ni Clayton na hayaan lamang ang bagay na ito slide. Kaya, nasiyahan pa rin si Clayton sa kinalabasan na ito. Inisip ni Nicole ang guro na iyon at nakaramdam ng kaunting nakikiramay, ngunit mabilis na lumipas ang pakiramdam na iyon. Kung ang guro ay naghalo ng personal na damdamin sa trabaho, magiging hindi patas sa ibang mga mag-aaral. Sinabi ni Lil Michael, hindi ko ba kailangang magpatuloy sa pag-aaral? Tumanggo si Clayton. Siyempre, sa sandaling gumaling ang iyong pinsala. Si Lil Michael ay naghang ang kanyang ulo in elos. Kung gayon hindi ako makakabawi. Ngumiti si Nicole. Bago ka ganap na makabawi, maaari ka lamang magsaya. Dadalhin kita sa lugar ng aking ama bukas, okay? Hindi ka niya nakita ng mahabang panahon at labis na namiss ka. Marami na kayong pag-uusapan, si Tiger din. Tiningnan siya ni Lil Michael na may maliwanag na mga mata at tumanggo ang kanyang ulo. Okay. Gusto kong pumunta ngayon. Sumimangot si Clayton at tiningnan si Nicole nang walang pag-asa. Naaangkop ba iyon? Sinabi ni Nicole, ano ang hindi nararapat tungkol dito? Nainas ang aking ama sa kanyang sarili kani-kanina lamang dahil wala si Kai, kaya kailangan niya someone upang maibsan ang kanyang inip. Gayun din, si Michael ay maaaring panatilihin ang aking ama ng kasama. Huwag mag-alala tungkol sa natitira. Si Ginoong Anderson at ang iba pa ay mag-aalaga sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Clayton ang nonchalant expression ni Nicole at maaari lamang lunukan ang mga salitang nais niyang sabihin. Pagkatapos ng lahat, Clayton was still pursuing Nicole, at si Lil Michael ay anak ni Clayton. Sa pamilyang Stanton, si Lil Michael ay marahil ay isa pang pasanin, kaya paano itulak sa kanila ni Clayton si Lil Michael? Tumangala si Yvette mula sa gilid na may ngiti. Mahusay. Maaari silang magkaroon ng ilang lolo at apo na oras ng pagbonding. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata kay Yvette, na nagbababa ng ulo at tumahimik. Tinapik ni Nicole ang kamay ni Clayton at ngumiti ng komportable. Ayos lang. Hindi tulad ng hindi mo alam kung gaano kasikat si Michael noong siya ay nanirahan sa aming bahay dati. Tumanggo si Lil Michael sa lahat ng kabigatan. Tama, tatay. Lahat ay nagustuhan ako, at kung hindi ito para sa iyo, mas gusto ako ng lahat. Sinabi ni Clayton, mas mahusay kung tumahimik. Okay, tatay. Pagkatapos ng hapunan, nais ni Nicole na tulungan si Clayton na limasin ang talahanayan, ngunit tumanggi siya.
Kinuha ni Lil Michael ang isang pintura at nagsimulang gumuhit. Iyon ang kanyang libangan. Si Yvette ay nanonood ng TV sa sala, at si Nicole ay nasa balkonahe na tinatalakay ang isang medyo nakakalito na isyu sa kanyang employee. Nang lumabas si Clayton, lumakad siya sa tabi ni Lil Michael. Sa pagtingin sa pagpipinta ni Michael, Clayton squinted ang kanyang mga mata at tinanong, "Sino ang ipinipintura mo?" Kabanata 1446. Napakaganda. Natutunan ni Lil Michael ang pagpipinta mula sa isang profesional na abstract na pintor, ngunit maaari rin siyang magpinta ng mga makatutuhanang piraso. The boy ay mukhang profesional sa kanyang artist apron. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Clayton. "Ito ako, at magandang ginang." Itinuro ni Lil Michael ang pagpipinta na nakita na mayroong 3 mga numero. Tumanggo si Clayton at tinuro ang ibang tao. "Kumusta naman ang isang ito?" Nag-stammer si Lil Michael at nag-aalangan. Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata at tinitigan ang kanyang anak na may nakakatakot na titig. Sino ang ipininta mo?" Natapos ni Nicole ang kanyang tawag sa telepono at walang tigil na pumunta upang sumali sa saya. Sapat na, may isa pang lalaki sa tabi ng maliit na bata sa pagpipinta ni Michael. Maaari ba itong maging Clayton? Hindi iyon maaaring dahil kung ito ay Clayton, bakit si Lil Michael ay magiging stammering? Si Lil Michael ay nagbulong, "Ito ay Big Brother Logan." May isang sandali ng katahimikan sa sala. Kahit na si Yvette ay hindi makakatulong ngunit sumulyap sa mga patagilid upang mapanood ang drama. Ang pag-uugali ni Clayton ay agad na naging kakaiba. "Logan." Masayang tumanggo si Lil Michael. "Napakaganda ng Big Brother Logan. Makakatulong siya sa pretty lady na may maraming bagay sa isang araw at magagawa ang lahat. Gusto kong mag-learn mula sa kanya. Siya ang aking idolo." Ang kilay ni Clayton ay nakipagtagpo at tinitigan niya si Lil Michael nang hindi nagsasalita. "Hindi rin ako maihahambing kay Logan." Paano lumitaw si Logan sa pagpipinta ni Lil Michael? Naisip ni Clayton. Tumahimik si Nicole sa kanyang mga yapak, lumakad, at ngumiti. Si Lil Michael ay kasama ni Logan sa buong araw ngayon at tila natutunan ng maraming bagay, Siyempre, ang Big Brother Logan ay kamangha-manghang. Alam niya ang halos lahat sa opisina at kahit na alam ang lahat ng kanilang mga katangian ng pagkatao. Ang paghinga ni Clayton ay malinaw na lumalim. Inilipat ni Clayton ang kanyang tingin at tumingin kay Nicole. Mas mahusay na hindi nadalhin siya sa opisina. Hayaan siyang manatili sa mansyon ng Stanton. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kong personal na ipadala siya doon. Naisip ni Clayton, kahit na ako ay mapapabagsak ni Floyd, kukunin ko ito. Kung si Lil Michael ay pumunta muli sa opisina, ang aking anak na lalaki ay malapit ng maging anak ng ibang tao. Tumanggo si Nicole at hindi nag-isip ng iba pa. Ito ay halos alas 11 ng gani nang magsimulang mag-snore si Lil Michael. Dinala ni Clayton ang kanyang anak na hindi nagsabi ng isang salita. Si Nicole ay natural na nanatili kay Yvette. Yvette yon habang nagpunta siya upang was up. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tinanong, si Ginoong Moore ay hindi gumawa ng isang galaw. Ilang sandali si Yvette bago siya sumagot, "Ma'am. Sa palagay ko hindi siya interesado na magpatuloy na hanapin ako. Alam niya na sinasadya kong magtago sa kanya. Well, hindi mo maitago magpakailanman. Hindi kanya susukwan." Ngumiti si Yvette. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay medyo mapatla. "He will." Si Sean Moore ay isang katanji tanging egoist. Naunawaan niya kung paano gumagana ang mundo kaysa sa iba at alam kung paano timbangin ang mga benepisyo. Maaari niyang ipagkanulo ang kanyang kasal para sa mga interes ng kanyang pamilya, hayaan ang isang walang bunga na relasyon. 3 araw si Yvette. Si Sean ay binombo si Yvette na may mga tawag sa simula, ngunit ngayon, walang pagkilos. Marahil ay naintindihan niya na ang kanyang tawag ay isang pag-aaksaya lamang ng oras at walang saysay. Halos 4 o 5 araw ang lumipas mula noon. Nakita ni Nicole na nagising si Yvette ng maaga sa umaga upang mag-freshen up. Ang magagandang figure ni Yvette ay bumagsak sa pamamagitan ng dressing room ni Nicole habang sinubukan ni Yvette ang ilang mga outfits. "Nicole, lumilipat ako ngayon, kaya hindi mo na kailangang maghintay para sa akin ngayong gabi." Nicole froze for a moment. So soon. Yvette was still a mess.
Narinig ng aking ina ang tungkol dito mula sa isang tao. Nais niya akong bumalik sa katotohanan at magsumikap. Inayos pa niya ang isang hapunan kasama ang mga kasosyo sa negosyo ngayong gabi. Tumingin si Nicole kay Yvette at nakaramdam sa puso. Si Auntie Quimby at dapat na isang realistiko. Sinabi ni Yvette, oo, walang mahalaga sa paggawa ng pera. Sa pamamagitan ng paraan, nakasuot ako ng damit na ito. Kabanata 1447. Huling minuto na hangarin. Tumanggo si Nicole. Anyway, sina Nicole at Yvette ay tungkol sa parehong laki. Kapag natutulog na sila sa bawat isa sa mga bahay pagkatapos ng mahabang gabi na magsaya, madalas silang magsuot ng damit ng bawat isa. Kaya, ito ang kanilang pamantayan. Nagmamadaling nagbihis si Yvette at inalis ang isa sa mga bagong bag ni Nicole sa paglabas niya. Tumawa si Nicole nang makita niya ito at ipinadala si Yvette sa pintuan. Tumawag sa akin kung kailangan mo ng tulong. Got it. Habang nakikipag-usap sila, isa pang elevator ang huminto sa sahig ni Nicole. Tiningnan ni Clayton ang eksena na may malalim na mga mata. Aalis na ba si Miss Quimby? Tumanggo si Nicole. Huminga si Clayton ng isang buntong hininga at mukhang napakasaya habang naglalakad siya palabas ng elevator na may malaking hakbang. Mahusay. Ang third wheel na ito ay sa wakas nawala. Bago magreaksyon si Nicole, ang mga malalaking kamay ni Clayton ay nakabalot sa baywang ni Nicole. Hinailan niya si Nicole papunta sa kanya at hinalikan siya ng masigasig. Ang dalawa sa kanila ay nalubog sa halik na ito at nag-aatubili na bahagi mula sa bawat isa. Si Clayton ay hindi naglakas loob na maging matalik kay Nicole sa harap ni Yvette. Ang dalawa sa kanila ay halos magkaroon ng anumang oras together lately. Ngayon, sa wakas ay libre sila. Unti-unting pinainit ang hininga ni Clayton. Nang makita na malapit na siyang mawalan ng kontrol, itinulak ni Nicole ang kanyang dibdib upang pigilan siya sa oras. Ang kanyang mukha ay pula at maislan. Kailangan kong magtrabaho kaagad, o I'll be late. Ang kanyang boses ay unimaginably soft. Ang mga mata ni Clayton ay bahagyang pula, ngunit pinamamahalaang pa rin niyang kontrolin ang kanyang tumitibok na puso at pagnanasa. Pinakawalan niya si Nicole, clenched his fists, at ngumiti ng mainit. Tayo na, ihahatid kita doon. Nagmamadali si Nicole na gumawa ng isang hakbang at sumakay sa elevator. Sinundan siya ni Clayton sa loob. Ang distansya sa pagitan ng kanilang dalawa ay hindi masyadong malayo o masyadong malapit, ngunit sila lamang ang nasa maliit, nakapaloob na puwang. Kahit na sinasadya nilang mapanatili ang kanilang distansya, ang hindi maliwanag na pakiramdam ngayon ay tumatagal pa rin sa pagitan nila. Sinubukan ni Nicole ang kanyang makakaya upang pakalmayan ang sarili at binibilang ang mga segundo na nasa elevator sila. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Ang susunod na segundo, ang lalaki ay nakabalot sa kanyang baywang mula sa likuran at hinayla siya sa isang mainit at malawak na yakap. Ang katawan ni Nicole ay nanigas ng bahagya. Tulad ng iniisip niya to break free, sinabi ng lalaki sa likuran niya sa isang mababang at malalakas na tinig, huwag kang gumalaw. Ako ay hindi gagawa ng anuman. Gusto ko lang yakapin ka. Tumigil si Nicole sa paggalaw. Hindi niya nadama na ang isang pagsakay sa elevator ay mahaba. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado tulad ng dati, ngunit ang kanyang mga tainga ay tahimik na naging pula. Nang dumating ang elevator sa lobby, mabilis na pinakawalan siya ni Clayton. Gusto lang niyang yakapin siya. Bumalik si Yvette sa opisina. Sa mga tagalabas, si Yvette ay nasa isang paglalakbay lamang sa negosyo sa loob ng ilang araw. Karaniwan ito para sa kanya. Sa sandaling pumasok si Yvette sa opisina, binati siya ng lahat ng napakainit. Si Yvette ay naglalaro ng kanyang kamay at pumunta sa tanggapan ng tagapangulo. Sa opisina, ang ina ni Yvette ay nasa telepono kasama ang kanyang mga subsidiary at mahigpit na pinuna ang kanilang mga pagkakamali. Sa pamamagitan ng telepono, maramdaman ni Yvette ang iba pa. Pag-unawa ng partido. Pagkatapos ng lahat, si Yvette ay lumaki din sa ilalim ng gayong criticism. Sinulyapan lang siya ng ina ni Yvette, pagkatapos ay tumingin sa malayo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aalsa. Matapos ang isang buong 10 minuto, pinatong ni Ginang Quimby ang telepono ng mapagpasyahan, pinakalma ang kanyang galit, at tiningnan si Yvette. Sobrang ibinuhos ni Yvette ang isang tasa ng maligamgam na tubig at ibinigay ito sa kanyang ina. Mommy,
Uminom ng tubig upang magbasa-basa sa iyong lalamunan. Hindi rin tumingin si Ginang Quimby sa tasa at tinitigan si Yvette ng ilang segundo. Sa wakas bumalik ka na. Ngumiti si Yvette. Hindi ba ako nagsusumikap? Si Mrs. Quimby ay sumigaw. Walang sino man sa lugar na inaakala mong nagpunta sa iyong paglalakbay sa negosyo. Sinadya kong tinawag silang hilingin sa kanila na tanggapin ka, ngunit ito ay naging hindi nila narinig ang iyong pagdating. Si Yvette ay nagubo ng tuyo at hindi napahiya na hindi mailantad. Anyway, naranasan na ni Yvette ang kawalang kilos ng kanyang ina mula pa noong bata pa. Ang pamagat ni Ginang Quimby na ang bilang ng babaeng powerhouse ay hindi para sa wala. Nakatayo si Yvette doon nang masunurin at hinintay na mailabas ng kanyang ina ang kanyang galit. Kabanata 1448. Scold me if you want ta. Bilang isang resulta, pagkaraan ng ilang segundo, si Ginang Quimby ay nakatitig lamang sa kanyang anak na babae na tahimik na may malubog na mukha at hindi gumawa ng isang tunog. Hindi matiis ni Yvette ang katahimikan at sinabing, sige na lang at masira ang ako kung nais mo. Handa na ako para dito. Hindi siya komportable kung hindi siya pinaglaruan ng kanyang ina. Tinitigan ni Ginang Quimby ang kanyang anak na babae na spoiled at nakakainis. Si Yvette ay nasa lahat ng uri ng problema, ngunit kahit gaano pa siya disiplinado, hindi lamang niya matutunan na kontrolin ang kanyang pagkagalit. Naaalala ko na sinabi mo ang mga nakabold na salita dito sa tanggapan na ito 3 buwan na ang nakakaraan, sinabi sa akin na dapat kang makasama sa lalaking iyon kahit na hindi ka magpakasal o makakuha ng isang pamagat. Ang tono ni Ginang Quimby ay malabo at malamig. Napanood niya habang ang ekspresyon ni Yvette ay nanigas at gumuho ng kaunti. Nakaramdam siya ng isang maliit na heartbroken. Pagkatapos ng lahat, si Yvette ay kanyang anak na babae. Nanay, hindi mo ba mababanggit ito? Tumingin si Yvette sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon nang magsalita siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang malay na namula. Tiningnan ni Ginang Quimby ang baso ng tubig na inilagay ni Yvette sa mesa. Ang taong iyon ay dumating sa akin ng ilang beses, ngunit pinalayo ko siya. Nalaman ko lamang ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa. Sa palagay mo ba ay hindi umiiral ang problema kung hindi mo ito tinanong? Sa palagay mo ba maaari mong ilibing ang iyong ulo sa buhangin magpakailanman? Pula ang mga mata ni Yvette habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Tumingin si Ginang Quimby kay Yvette at nagbuntong hininga. Naniniwala ako sa iyong katapatan, at naniniwala ako sa kanyang katapatan, ngunit ang bigat nito ay hindi pareho. Ibinigay mo ang lahat upang makasama siya, ngunit ano ang tungkol sa kanya? Isinuko mo ba lahat sa kanya? Pinayagan niya lang ang kapatid ng kanyang asawa na manginsulto sa iyo at sinabi pa sa iyo na huwag alalahanin ito. Kailan sa palagay mo na pinahahalagahan ka niya? Ang ilang mga pangungusap na ginawa ang pagbagsak ng puso ni Yvette. Hindi na nais ni Yvette na marinig ang higit pa at pinigilan ang kanyang tinig. Nanay, maaari mo akong sunjitin sa lahat ng gusto mo, ngunit hindi ko ikinalulungkot na mahal ko siya. Sa hinaharap, walang hinaharap sa pagitan namin. Nangako ako. Bago matapos ni Yvette ang kanyang pangungusap, ginambala ni Ginang Quimby ang kanyang mga salita. Hindi ko kailangan ang iyong katiyakan, Yvette. Bata ka pa at makatagpo ng maraming bagay sa buhay. Tulad ng kung paano mo isinuko ang lahat upang ipakita sa akin na nais mong makasama siya 3 buwan na ang nakakaraan, ang impulsiveness ay hindi malulutas ang anumang mga problema. Sigurado ako na naisip mo na ang mga bagay sa ilang mga araw na ito. Dapat mo lamang masira at mabago ang iyong saloobin. Gupitin ang iyong mga pagkalugi sa oras. Ang mga damdamin ay ang pinakawalang karapat-dapat na bagay sa mundong ito. Medyo nabigo si Ginang Quimby, at malinaw na narinig ito ni Yvette. Kung sinabi ito ng kanyang ina sa kanyang 3 buwan na ang nakalilipas, si Yvette ay muling mag-retort na si Ginang Quimby ay isang robot na malamig at walang puso, ngunit ngayon, biglang nadama ni Yvette na makatuwiran ito. Totoo na ang isa ay maaalala lamang ito ng pinakamahusay kapag nagdusa sila sa kanilang sarili. Yumuko si Yvette ng ilang sandali habang ang mainit na luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. She brushed niya ito gamit ang kanyang kamay na parang walang nangyari at sumagot. Alam ko, Mommy. Tumingin si Ginang Quimby sa kanyang anak na babae ng ilang segundo at huminto.
Ang kanyang mga mata ay nai-downcast habang kinuha niya ang tasa ng maligamgam na tubig at ininom lahat. Tumayo siya at sinabing, kailangan kong pumunta sa subsidiary para sa isang inspection. Magtrabaho dito at makasama sa akin sa gabi. Tumanggo si Yvette. Okay, mommy. Agad siyang bumalik sa kanyang mapaglarong at nakaka-relax na tono. Para bang ang bigat ng ilang sandali ay hindi umiiral. Umalis si Ginang Quimby sa opisina. Tahimik na tumayo si Yvette ng ilang segundo bago siya umalis sa lugar na may magaan na yapak at bumalik sa kanyang tanggapan. Gabi. Nagpadala si Ginang Quimby ng isang address kay Yvette. Ito ay isang napakasikat na restaurant na tumalikod sa mga ordinaryong tao na may estilo at klase nito. Mukhang ang hapunan na ito ay napakahalaga kay Ginang Quimby. Nagmaneho doon si Yvette. Nang makapasok siya sa loob, wala nang ibang tao sa restaurant maliban sa isang talahanayan ng mga tao. Si Ginang Quimby ay kabilang sa kanila. Ang ina ni Yvette ay nakaupo sa kabaligtaran. Nang makita niya si Yvette na papasok, kumaway siya. Ngumiti si Yvette at lumakad. Nang makalapit na siya, nakita niya na ang isa pang lalaki at babae ay nakaupo sa tapat ng kanyang ina. Hindi pa nakita ni Yvette ang babaeng iyon na mukhang higit sa 40 taong gulang. Ang babaeng iyon ay lubos na napapanatili at may marangal na hangin sa paligid niya. Kinilala ni Yvette ang lalaki. Ito ay walang iba kundi si Lance Sheldon. Kabanata 1449. Paghahaponan ng pag-aaral. Ilang sandali si Yvette ay medyo nagulat. Nang makita si Yvette na papalapit, ang babaeng nasa gitnang may edad na ay ngumiti, tumayo, at kinuha ang kamay ni Yvette. Ito ay dapat na Yvette, di ba? Napakaganda niya at mukhang eksaktong katulad mo noon. Kinuha ng babae ang kamay ni Yvette na mahal at may sukat na Yvette. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal. Nababaluktot si Yvette. Si Lance, na mukhang may sapat na gulang at matatag sa gilid, ay tumayo ng isang medyo walang magawa na hitsura. Nanay, huwag takutin si Miss Quimby. Matapos paalalahanan ni Lance ang kanyang ina, ang babae ay nagmadali na pinakawalan ang kamay ni Yvette at humingi ng tawad. Sorry, kung natakot kita. Si Yvette ay nagmamadaling kumaway sa kanyang mga kamay. Hindi. Hello, auntie. Naririnig ang mga salita ni Lance, alam ni Yvette na ang babaeng ito ay kanyang ina. Si Yvette ay hindi pa naririnig tungkol sa kanya dati, hayaan siyang makita siya. Back then, sina Mrs. Quimby matchmade Lance at Yvette, hindi pa nakilala ni Yvette ang pamilya ni Lance. Akala ni Yvette ay ayaw ni Lance na ipagpatuloy ang pag-aasawa at mababaw lamang na sumasang-ayon dito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit gagawin iyon ni Lance. Ang pamilyang Sheldon ay napaka-impluwensyado at nangingibabaw sa Central Mediania lalo na nang matapos ibagsak ni Nicole ang Harrison Corporation. Halos lahat ng kababaihan ay itutuloy ang ganitong uri ng lalaki na may tunay na layunin, kaya bakit masunurin si Lance upang makisali kay Yvette? Ang lahat ng inisyatibo ay nasa mga kamay ni Yvette. Ngayon, sa pagsaying ng eksenang ito, si Yvette ay nakaramdam din ng kakaiba. Tumayo si Ginang Quimby at ngumiti habang nagsalita. Yvette, ito ang aking kamag-aral at matalik na kaibigan, ang iyong tiyahin na si Fiona. Lumaki kami ng magkasama. Nabanggit ko sa kanya dati. Lance needs no introduction. Anak siya ni Fiona. Tumanggo si Yvette na may biglaang pagsasakatuparan. Hello, auntie. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Hindi nakakagulat. Si Ginang Quimby ay karaniwang walang mga kaibigan. Ang kanyang buhay ay napuno lamang ng trabaho at pakikipagsapalaran sa lipunan. Gayunpaman, alam ni Yvette na ang kanyang ina ay may isang matalik na kaibigan na tatawag ng oras-oras, ngunit hindi pa nakita ni Yvette si Fiona dahil abala si Ginang Quimby. Ang kanilang mga schedule ay palaging staggered. Sa pag-iisip nito, tila nahanap ni Yvette ang mapagkukunan kung bakit sumunod si Lance sa pag-aasawa na ito. Mabilis, may upuan. Binati ni Fiona si Yvette habang ngumiti siya at sized her up. Ang huling oras na nakita ko na dapat na higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Hindi sa palagay ko ay mayroon kang anumang memorya nito. Iniwan ko lang ang bansa upang mag-convalesce at nawala ng higit sa 10 taon, kung hindi man, makakaya kong mapanood ka na lumaki. Ngumiti si Ginang Quimby na may isang bihirang bakas ng katahimikan sa kanyang mukha. Kailangan mong manatiling malakas at gumaling ka agad. Ngumiti si Fiona.
Susubukan ko. Umupo si Yvette sa tabi ng kanyang ina. Nang tumangala siya, nakikita niya ang walang magawa ng ngiti ni Lance. Tila naiintindihan niya ang layunin ng pagkain na ito. Bagaman medyo hindi siya komportable, dahil sa lahat ng problema na dulot niya, si Yvette ay nangahas na huwag sabihin kahit ano at nakipagtulungan sa mga quips ng kanyang ina. Ang kapaligiran sa lalong madaling panahon ay naging buhay na buhay. Si Lance ay hindi nagsalita ng marami at nagdagdag lamang ng isang pahayag paminsan-minsan. Halos palaging nag-aalaga siya ng mga plato ng 3 kababaihan. Binigyan siya ni Ginang Quimby ng isang nasiyahan na hitsura at sinabi kay Fiona, si Lance ay may kakayahang sa isang batang edad. Ang anak na babae ay walang katulad sa kanya. Siya ay pampered at lumaki sa isang pribilehiyong posisyon. Ang lahat ng ginagawa niya ay lumikha ng problema at gumastos ng pera. Ang magandang bagay ay may handang tumulong sa kanya. Ian Carter and the Stanton kids are willing to help her, which is why she's had such smooth sailing so far. Otherwise, with her brains, our family fortune would have been long gone. It'll be her blessing if she can find a boyfriend as good as Lance. Medyo nagulat si Yvette sa pagiging prangka ng kanyang ina. Ang paksang ito at layunin ay masyadong halata. Kabanata 1450. Ang aking manugang. Medyo natigilan din si Lance. Nang magkita ang kanilang mga mata, namula ang mukha ni Yvette nang maramdaman niyang medyo nahihiya. Pagkatapos ay nag-attempted siya upang bigyan ang kanyang ina ng hitsura upang pigilan siya sa pakikipag-usap. Nakakahiya na si Yvette nais na makahanap ng isang crack sa lupa upang magtago. Si Yvette ay hindi opisyal na nasira kay Sean Moore. Bukod dito, magiging mas nakakahiya kung tinanggihan si Yvette sa ganoong okasyon. Hindi pinansin ng ina ni Yvette ang mga pahiwatig ni Yvette. Sa buong mesa, ngumiti si Fiona at tinapik si Lance, na katabi niya. Kung gusto mo siya, pagkatapos ay dalhin mo siya. Wala rin siyang kasintahan, at nag-aalala ako na hindi siya makakahanap ng kasintahan sa kanyang pagkatao. Hayaan na lang natin silang magkasama. Itinaas ni Ginang Quimby ang kanyang baso, at hindi na makapaghintay si Fiona na mag-clink ng baso sa kanya. Kung gayon ito ay isang pakikitungo. Si Yvette ay magiging aking anak na babae. Sinabi ni Ginang Quimby, walang problema. Ang iba pang 2 tao ay malawak na mata habang nakatitig sila sa isa't isa. Hindi nila may interject ang isang salita sa pag-uusap ng kanilang ina sa susunod. Kaya, natagpuan lamang ni Yvette ang isang dahilan upang makakuha ng isang hininga. Tumayo siya sa balkonahe at tumingin sa ibaba. Ang kanyang kalooban sa wakas ay huminahon ng kaunti. Ang tunog ng mabibigat na yapak ay dumating sa likuran ni Yvette. Naisip niya na ito ang waiter. Pagkatapos, ang isang jacket na may malamig at sariwang halimuyak ay na-drape sa kanyang katawan. Si Yvette ay mahina na nagyelo at tumingin sa likod. Napangiti si Lance ng mahina at itinuro ang 2 matandang besties sa likuran nila. Natatakot sila na mahuli mo ang isang malamig. Natuwa si Fiona na ibinahagi ang pagmamahal ng kanilang mga anak sa ina ni Yvette. Natugunan lamang nito ang kanilang mga inaasahan. Pareho silang nasa sabik na parang nanonood sila ng isang drama sa Korea. Ito ay labis na matamis, ngunit nais pa rin nilang magpatuloy sa panonood. Tumahimik si Yvette, ngumiti, at tumanggo ng bahagya sa direksyon ng kanilang mga ina upang pasalamatan sila, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Lance. Ginoong Sheldon, ito ang unang pagkakataon na naranasan mo ito, di ba? Tumawa si Lance nang walang magawa. Okay lang ako. Bago ka dumating, binigyan ako ng aking ina ng paalala na huwag maglagay ng mga hangin at maging mabait sa mga batang babae. Inilipat niya ang kanyang mga braso na nakaramdam ng kaunting matigas. Inaasahan ko na ang aking pagganap ay hindi masyadong masama. Sinubukan ko ang aking makakaya. Hindi mapigilan ni Yvette ngunit ikiling ang kanyang ulo at tumawa. Kahit papaano, naramdaman lang niya na tumatawa nang makita niyang pinahirapan si Lance na ganito. Nang ikiling niya ang kanyang ulo, ang mga maliwanag na bituin ay sumasalamin sa kanyang mga mata tulad ng mga meteors. Siya ay mapaglarong at lantad. Ipare sa kanyang masayang pagtawa, mahirap na huwag pansinin siya. Ilang segundo si Lance, ngunit mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin at tiningnan ang mga ilaw sa ibaba. Ang kanyang puso was in a mess. Tumawa ang tawa ni Yvette sa kanyang mga tainga at tumagos sa kanyang puso,
na pinalakas ang kanyang puso. Sinubukan ni Lance ang kanyang makakaya upang kumilos na parang walang nangyari. Lumapit si Yvette sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Ginoong Sheldon, dahan daw ang masanay kapag katapos ng ilang beses. Itinaas ni Lance ang kilay niya. Mabilis na idinagdag ni Yvette, maraming mga okasyon sa hinaharap. Mukhang sineseryoso niya na isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng iyong kasal sa kanyang sariling mga kamay. Ito ay nanalo sa sobrang awkward sa hinaharap kapag lumabas ka sa isa pang blind date. Umiling-iling si Lance habang pinakawalan niya ang isang mababang chuckle. Hinaplos niya ang kanyang mga templo at sinabing, ang aking ina ay karaniwang hindi ako inilalabas sa mga blind date. Yamang si Auntie Quimby ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, gumawa siya ng isang pagbubukod. Umiling-iling si Yvette sa kawalan ng paniniwala. Walang paraan. Sa iyong mga kondisyon, bakit mo pa rin kakailanganin ang isang blind date? Sa katunayan, nais ni Yvette na tanungin kung bakit si Lance, na may mga kondisyon, ay masunurin na makinig sa mga pag-aayos ng kanyang pamilya at magpapatuloy sa isang blind date. Si Lance ay tila walang nakikita any temper at all. Sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan, si Yvette ay hindi ang unang pagpipilian, at hindi rin siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, si Lance ay sapat na mapagpasensya upang magpakita at samahan pagkatapos para sa isang pagkain. Ito ay hindi makapaniwala. Tumawa si Lance at ibinaba ang kanyang ulo upang tumingin kay Yvette. Magiliw ang boses niya. Upang maging matapat, ang aking ina ay napakapiki pagdating sa pagpili ng kanyang anak na babae-in-law. Ang mga ordinaryong batang babae ay hindi maaaring lumipas sa kanya at matakot palayo. Nabigla si Yvette. Naisip niya na may magandang pag-uugali si Fiona. Nawala ang ngiti ni Lance. Medyo mababa ang boses niya. Ang kasintahan ko. Oh, dapat itong maging kasintahan ko. Palagi kong naisip na medyo angkop kami. Back when you iminungkahi to break ang alyansa ng kasal, naisip ko na makakasama ko siya, ngunit bilang isang resulta. Struggle ni Lance ang kanyang mga balikat upang maipahayag ang kanyang walang magawa, ngunit walang labis na pagkawala o kalungkutan sa kanyang mga mata. Kabanata 1451. Break them up. Tumanggi si Yvette na bitawan ang chismis. Ano ang nangyari? Nabigo ba kayong dalawa si Tia Fiona? Ang mga mata ni Lance ay mukhang nakakatawa nang marinig niya ang mga salita ni Yvette. Ginamit ng aking ina ang luma na paraan. Ang aking ex ay kumuha ng isang halaga ng pera at umalis. Sumiksik si Yvette at inalog ang kanyang ulo. Sok-sok. Medyo bulgar. Kung nanatili siya sa iyo, kukunin niya ang lahat ng iyong pera. Kung ako siya, hindi ako kailanman mag-iiwan ng madali. Masasabi lamang niya na ang dating kasintahan ni Lance ay masyadong mababaw. Itinaas ni Lance ang kanyang kilay at itinaas ang kanyang mga talukap ng mata upang tumingin kay Yvette tulad ng sobrang interesado sa kanya. Will you persist? Siyempre. Ang isa ay kailangang magtapon ng isang mahabang linya upang mahuli ang isang malaking isda. Lumalim ang ngiti ni Lance. Miss Quimby, sigurado kang may mahusay na pananaw. Tumahimik si Yvette at nakaramdam ng kaunting hiya na ginamit lamang niya ang kanyang sarili bilang paghahambing. Agad niyang binago ang paksa. Ngunit bakit hindi ka malungkot? Bakit hindi mo nilabanan o nakipag-away kay Tia Fiona? Tiningnan siya ni Lance na may kalmadong mata habang ngumiti siya at umiling-iling. Iyon ang mga bagay na ginagawa lamang ng mga bata. Bakit hindi ako makatuwiran? Walang makakapidyo sa kanya kung nais niyang iwanan ako. Ang mga kondisyon na inaalok ng aking ina ay masyadong kaakit-akit, kaya wala akong sasabihin. Si Lance ay talagang hindi nalulungkot tungkol dito. Sa halip, matagal na niyang nadama na ang hindi pantay na relasyon na ito ay isang pasanin na dapat niyang dalhin. Siya ay talagang hinalinhan na umalis ang kanyang kasintahan. Hindi maiwanan ni Lance ang kanyang kasintahan sa kalahati dahil sa moral, casual na pagpipigil sa sarili, at ang kanyang mabuting impresyon sa kanyang likuran noon kahit na ang magandang impresyon na ito ay nawawala nang makilala niya siya ng mas mahusay. Gayunpaman, hindi tinatrato ni Lance ang kanyang dating. Kung hindi pumasok si Fiona, naramdaman niya na magpakasal na siya. Ito ay magiging mapurol at mapigilan. Hindi maihatid ni Lance ang kanyang sarili upang sabihin sa babae na na-infatuated sa kanya na hindi niya ito mahal.
Ang hitsura ni Fiona ay tulad ng isang napapanahong pag-ulan na nagligtas sa kanya mula sa apoy na ito. Sa mga tagalabas, ito ay isang superioridad na paligsahan ng gentry para sa perpektong tugma. Nakikiramay sila, nagbiro, at sinabi na ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili ng halaga, ngunit sa harap ng mga interes, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Si Lance lamang ang nadama na napakabigat na magdala ng emosyonal na pasanin na ito, kaya masaya siyang inilagay ito. Ang mga salitang ito ay lumusot sa puso ni Yvette at napahiya siya. Iyon ang gagawin ni Yvette. Siya ay malungkot, masungit, at makipag-away sa kanyang ina, kaya't ito ay nakagawian. Para kay Lance, ang mga ito ay nakita bilang mga gawaing bata. Kung ito ay bago, si Yvette ay hindi mag-atubiling mag-retort, ngunit ngayon, tila may ilang katotohanan dito. Kailangang aminin ni Yvette na mayroon siyang isang mapaghimagsik na kaisipan sa una nang ibigay niya ang lahat upang makasama si Sean Moore. Ito ay naging tama ang kanyang ina. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo malungkot si Yvette. Siya sniffled at napansin na tinitigan siya ni Lance na may isang nakakaaliw na hitsura. Hindi inaasahan ni Lance na ang kanyang kwento ay pukawin ang napakaraming emosyon sa babaeng ito. Ito ba ay kawili-wili? Agad na yumapekto si Yvette at hindi sinasadya na binuksan ang bibig upang magtanong. Pagkatapos kung magkano ang ibinigay sa kanya ni Tia Fiona. Natigilan si Lance at tumawa. Sa pagtingin sa kanyang ngiti, hinawakan ni Yvette ang kanyang ilong at naisip na dapat ay malungkot si Lance. Inunat ni Lance ang 5 daliri. Sinabi ni Yvette, $5 milyon. Umiling-iling si Lance. Tanong muli ni Yvette, $50 milyon. Umiling-iling si Lance. Nabigla si Yvette at pinigilan ang kanyang emosyon. $500 milyon. Pagkatapos lamang ay binawi ni Lance ang kanyang kamay at tumanggo siya. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, nang walang kalungkuta. Para bang hindi sapat ang bagay na ito upang gawing nagbabago ang kanyang emosyon. Yvette gulp. Bagaman alam niya na ang pamilyang Sheldon ay maimpluwensyahan, hindi pa siya nakarinig ng isang taong nagbabayad ng isang babae na may $500 milyon. Kabanata 1452. Ang halaga ay sapat na malaki. Ang halagang ito ay talagang nagkakahalaga. Iyon ay dahil kung ang babaeng iyon ay hindi umalis, ang buwanang allowance ng pamilyang Sheldon ay higit na hindi lalampas sa 7 mga numero, na siyang pamantayang halaga para sa mga ordinaryong asawa ng Ginoo. Ayon sa karakter ni Fiona, marahil ay hindi niya bibigyan ang babaeng iyon ng 1 sentimo pagkatapos ng kanilang kasal. Sa halip na tumingin sa ibaba, tiyak na mas mahusay na umalis na may $500 milyon. Hindi nakakagulat na ang ex ni Lance ay handang isuko ang palayok ng ginto na si Lance. Ang halagang ito ay tiyak na nakakaakit. Tiningnan ni Lance ang hitsura ni Yvette na naiinggit sa ilang sandali at nakayuko sa susunod. Ito ay tunay na nakakatawa. Nadama ni Yvette na kung ito ay sa kanya at Sean Moore, ang ina ni Sean ay hindi sana siya magpadala ng $500 milyon. Nabigo siya nang ihambing niya ang kanyang sitwasyon sa dating ni Lance. Biglang naalala ni Lance ang isang bagay. Sa pamamagitan ng paraan, ikaw at si Ginoong Moore. Tumahimik sandali si Yvette at tumingin sa malayo. Tapos na. Tumanggo si Lance nang walang pasubali. Hindi nakakagulat. Sinabi ko sa aking ina na mayroon kang kasintahan, ngunit hindi siya naniniwala sa akin. Hindi ka na darating kung mayroon ka. Paano pa ang inayos ni Ginang Quimby na ito sa pagkain sa napapanahong paraan? Ang kalangitan ng gabi sa labas ng bintana ay madilim ngunit napakarilag. Ang hangin sa labas ay malambing. Si Yvette ay nakaramdam ng kaunting malamig at hindi maiwasang higpitin ang jacket sa kanyang katawan. Nagdilim ang mga mata ni Lance. Walang sinabi, at magkasama silang tumingin sa bintana. Makalipas ang ilang sandali, ang dalawang ina ay dinala sa pakikipag-chat na hindi nila alam kung anong oras na. Pumayag ang dalawang tao na makipag-usap sa susunod. Bumalik sina Yvette at Lance at handa nang magpaalam sa bawat isa. Bilang isang resulta, tinapik ni Fiona ang braso ni Lance. Walang pagmamadali. Si Tia Quimby at ako ay mamasyal muna. Bakit hindi mo dalhin si Yvette sa bahay? Natigilan si Lance at tiningnan si Ginang Quimby. Plano niyang ipadala sina Ginang Quimby at Yvette na magkasama. Gayunpaman, nais ni Fiona na manatili si Mrs. Quimby, na nag-iisa sina Lance at Yvette. Naunawaan ng lahat ang kanyang hangarin. Tumahimik si Yvette at hindi maiwasang magsalita.
Tia Fiona, huli na. Kailangan mo pa ring magpahinga, maaari lamang kaming bumalik ng magkasama. Sinulyapan ni Ginang Quimby ang kanyang anak na babae. Hindi ito huli. Karaniwan kang nakikipag-hangout kasama si Nicole at ang mga batang babae hanggang sa mga oras ng umaga. Anong oras pa lang ngayon? Bumalik ka lang kasama si Lance. Nais ni Yvette na sabihin pa, ngunit nabigla siya sa tingin ng kanyang ina at hindi masabi ang isang salita. Ngumiti si Lance. Okay, siguraduhin at tiyakin kung ligtas na makakauwi si Miss Quimby. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Fiona, katulad ito. Kailangan mong sakupin ang pagkakataon. Paalala ni Fiona sa kanyang anak na excitedly. Tumanggo si Lance na walang magawa. Sina Fiona at Ginang Quimby ay naglalakad ng magkasama. Sinabi ni Ginang Quimby, kita mo, si Lance ay isang mabuting batang lalaki. Tingnan kung paano siya maunawain. Sinabi ni Fiona, pag tinitingnan ko sila, mas katugma sila. Sa palagay ko maaari tayong pumili ng isang petsa para sa kanilang pakikipag-ugnay sa partido. Magdagdag tayo ng ilang higit pang mga talahanayan. Sina Lance at Yvette ay tumingin sa isa't isa at hindi maiwasang tumawa. Pareho silang malakas na nakaset up at nakaramdam ng awkward, ngunit walang silid para sa pagtanggi. Tinanggal ni Yvette ang jacket na suot niya at ibinigay ito kay Lance. Eto, hindi na kita maaabala. Umalis ang ating mga ina, kaya't bumalik na ako. Itinaas ni Lance ang kanyang kilay at hindi ito kinuha. Walang paraan. Kung nalaman ng aking ina na pinaalis kita, bibigyan niya ako ng sama ng loob habang buhay. Sinabi ni Yvette, hindi ko inaasahan na ikaw ay tulad ng isang batang lalaki ni Mama. Sumimangot si Lance. Ano ang ibig mong sabihin sa anak ni Mama? Isinara ni Yvette ang kanyang bibig. Ang isang tulad ni Lance marahil ay hindi naintindihan ang kahulugan nito. Nangangahulugan lamang ito na lagi kang nakikinig sa iyong ina. Susundan mo ang sinasabi ng iyong ina. Sumimangot si Lance at umiling-iling sa hindi pagsang-ayon. Hindi. Nakikinig lamang ako sa kung ano ang tama at tuparin ang kanyang mga kahilingan hanggat maaari, hindi lahat sa kanila. Nagkibit-balikat si Yvette. Well, ikaw ay isang napaka-filial na anak, Ginoong Sheldon, ngunit maaari kang gumawa ng isang pagbubukod sa oras na ito. Kinikilala ko pa rin ang paraan sa pag-uwi. Umiling-iling si Lance at pinakawalan ang isang mababang chuckle sa ilalim ng mga ilaw na umiilaw. Hindi maaaring gawin. Kabanata 1453. Hindi kahit 50 sentimo. Si Yvette ay talagang nagulat sa pagpapasya ni Lance na ipadala sa kanyang tahanan. Maaari lamang niyang maiugnay ito sa katotohanan na si Lance ay hindi naglakas loob na sumuwi sa mga utos ni Tia Fiona. Lihim na naisip ni Yvette na si Lance ay tiyak na anak ni Mama. Sa pag-uwi, nakaramdam siya ng labis na pagkatakot dahil hindi na siya babalik sa lugar ni Nicole ngunit ang kanyang sariling apartment. Nag-aalala si Yvette na makakakita siya ng isang tao na ayaw niyang makita doon. Tulad ng inaasahan, nang ay parada ni Lance ang kotse sa ibaba, mayroon ding pamilyar na kotse na nakapark na hindi kalayuan sa kalye. Walang nakakaalam kung gaano katagal naghihintay ang tao sa kotse. Tila siya ay naging isa sa kadiliman. Ang mga mata ni Yvette ay umuurong nang makita niya ang kotse na iyon. Naramdaman ni Lance ang pagbabago ni Yvette sa kalooban at tumingin sa direksyon ng kanyang tingin. May bumaba mula sa kotse sa tapat nila. Ito ay si Sean Moore. Tinitigan sila ni Sean ng isang malamig na tingin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pinigilan na galit. Tumahimik si Lance at nagubo. Akala ko tapos na. Nagsalita siya sa napakababang tinig at naisip na hindi sasagutin ni Yvette. Gayunpaman, tumawa siya at sinabi sa isang nakaka-relax na tinig. Tapos na para sa akin. Tulad ng para sa kanya. Tumahimik si Yvette at nag-sneer. Tiyak na para sa kanya din. Tapos na ito sa pagitan ng kanilang dalawa, kaya bakit dapat nilang pahirapan ang bawat isa? Tumahimik si Lance. Kung gayon mukhang kakailanganin mo ng tulong. Natatakot ako na $500 milyon ay hindi maaaring palayasin siya, ha? Siya ay nakakagulat na handang gumawa ng isang biro sa kanyang sitwasyon upang gawing mas madali para kay Yvette. Matapos niyang sabihin iyon, kahit si Lance mismo ay nagulat. Tiningnan ni Yvette ang lalaki na unti-unting lumapit at malamig na nasnort. Ayaw ko ring mag-aaksaya ng 50 sentimo sa kanya. $500 milyon. Nararapat ba ito kay Sean?
Naisip ni Yvette. Ngumiti si Lance, na mukhang labis na tumusok sa malamig na tao sa labas. Tumayo si Sean ng 3 o 4 na hakbang ang layo sa kanilang sasakyan at hindi lumapit. Naghihintay siya na bumaba si Yvette. Ang kanyang katawan ay natakpan ng hindi masabi na galit. Ngumiti si Yvette at itinulak ang pintuan upang makalabas, ngunit biglang pinisil ang kanyang pulso. Tumalikod siya upang makita si Lance na nakatingin sa kanya na may nag-aalala na titig. Kailangan mo ba ng tulong? Sumagot si Yvette, hindi, salamat. Gamit nito, itinulak niya ang bukas na pinto at lumabas. Napanood si Lance at hindi lumipat, o umalis siya. Nakatitig siya at si Sean sa isa't isa sa buong harapan ng hangin. Ang mga mata ng dalawang lalaki ay madilim at matalim bilang isang pag-igting na nabuo sa pagitan nila. Si Yvette ay nakasuot pa rin ng jacket ni Lance. Hindi niya napansin ang detalyeng ito, ngunit kay Sean, ito ay tulad ng pag-rub ng buhangin sa kanyang mga mata. Kilala ni Sean si Lance, mula sa negosyo at pribado. Sa mundo ng negosyo, ang bilog ni Lance ay pantay na katayuan kina Eric Ferguson at Nicole Stanton. Para sa isang tulad ni Sean na muling nabuhay ang negosyo ng kanyang pamilya at umasa sa lumang kapital upang magpumilit na bumalik sa kaluwalhatian, mahirap na nasa antas na iyon. Si Lance ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Kaya maraming mga tao ang naiinggit kay Lance dahil sa kanyang paglaki mula sa pagpigil ng Harrison Corporation hanggang ngayon ang nangingibabaw na negosyo sa Central at Western Mediania. Pribado, si Lance ay nagkaroon ng alyansa sa kasal kay Yvette na alam ni Sean, ngunit sa huli, nanalo pa rin si Sean. Hindi pinili ni Yvette si Lance. Ngayon nang makita sila ni Sean ng sabay-sabay, mayroon siyang halo-halong damdamin sa kanyang puso na hindi mailalarawan. Ang galit ay nauna sa iba pang hindi mailalarawan na pinigilan na emosyon. Nakaramdam din si Sean ng isang nervyos na ayaw niyang umamin. Nang maglakad si Yvette sa front niya, sa wakas ay inalis ni Sean ang kanyang tingin. Nakakapagtataka na si Yvette ay hindi nagagalit, nabigo o pamayat. Nakakuha pa siya ng kaunting timbang at mukhang mas maganda at mas nakakaakit. Tinitigan siya ni Sean ng ilang segundo at nagsalita sa isang malalim na tinig. Alam mo ba kung gaano katagal kita hinahanap? Ang sandaling binuksan ni Sean ang kanyang bibig, sinisisi niya siya. Ang kanyang tono ay malamig, malupit, at nakakapagod. Tumingin si Yvette sa kanya at ngumiti. Bakit mo ako hinahanap? Hiniling ko ba sa iyo na gawin ito? Kabanata 1454. Natagpuan ang susunod na target. Ang mga labi ni Sean ay pinindot sa isang tuwid na linya. Ang kanyang hininga ay nagyayelo, at ang kanyang tinig ay labis na malalim. Yvette, kahit na nais mong magtapon ng isang tantrum, dapat mong malaman ang iyong mga limitasyon. Ibinaba ni Sean ang kanyang tinig at tinitigan siya ng isang madilim na titig. Ang ilang mga bagay ay nangyari na at hindi maaaring magawa, kaya bakit mo nais na manirahan sa nakaraan? Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa iyo, kaya bakit hindi ka maaaring maging mas kaunting pag-unawa? Si Yvette ay nag-sneer. Ang kanyang ngiti ay labis na naiinis. Nagawa mo na ang lahat na maaari mo. Sinabi mo na habang pinilit ka na kumuha ng diborsyo. Sean, hindi ba ako sapat na maalalahanin? Kapag tinawag ako ng mga tao na isang may bahay, hindi ako nagsabi ng isang salita. Kapag ang iyong ina at ang iyong asawa ay dumating sa aking pintuan at tinawag akong isang kalapiteng mababa ang lipad, hindi ako gumanti. Hindi ba ako nakakaintindi ng sapat? Ang mukha ni Sean ay malabo at malamig. Sumimangot siya ng bahagya at nais na magsalita. Tumawa si Yvette. Malamig ang boses niya. Kalimutan ang tungkol sa pagiging maalalahanin mo. Ngayon, kailangan ko ring maging maingat sa iyong ex-sister-in-law. Ano ang nagbibigay sa iyong pamilya ng karapatang humiling ng labis sa akin? Maaari mo bang talagang maging isang mahihirap na pagkabagot na kung sino ang handgal na pag-ibig sa iyo, na maaari lamang akong maging mapagbiro sa iyong pamilya para sa natitirang bahagi ng aking buhay at hindi maipagmamalaki ng aking sarili? Nakatitig si Sean kay Yvette na may malabo na titig. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, at ang siksik na chill na siya ay lumitaw ay tila pinutol ang nagyayelo na hangin tulad ng isang kutsilyo. Kaya, pinagsisisihan mo ito. Ikaw ang nagsabi na hindi mo gusto ang isang pamagat. Sean, sa palagay mo ba nais kong maging asawa mo? Kung magpakasal ako sa iyo, lagi akong magiging pangalawang asawa.
hindi ako mahuli bilang pangalawang pinakamahusay na isang tao. Ang mga pinong tampok ni Sean ay may tinge na may lamig. Maging ang kanyang mga mata ay napuno ng puot. Kinurot niya ang mga sulok ng kanyang mga labi sa isang nakangiti-ngiti. Kaya, iyon ang iniisip mo, ha? Ano pa? Ayoko ng pamagat mula sa iyo. Gayon din, hindi kita bibigyan ng pamagat. Ang ating relasyon ay itinayo sa pagkakapantay-pantay. Ikaw ang isa na nagkakamali na naisip na magiging mapagparaya ako sa iyong nakaraan. Paumanhin, ngunit hindi ako ganoong klaseng tao. Si Yvette ay ngumiti ng malamig. Pinaikit ni Sean ang kanyang ngipin. Halatang pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit tumanggi kang makilala ako sa mga nakaraang araw. Mukhang naisip mo ito, ha? Naisip ko na ito sa gabing iyon. Kung hindi man, hindi ko na inalis ang lahat ng aking mga bagay. Kinuha ko kung ano ang akin, at maaari mong mapanatili ang iyong mga bagay. Wala na sa pagitan natin. Sean, akala ko naiintindihan mo. Manatili tayong magkasama kung masaya tayo, ngunit kung hindi tayo, maghahiwalay tayo. Alinman sa isa sa atin ay may karapatan na putulin ang relasyon na ito. Pagkatapos ng lahat, kapag nagkasundo sila pabalik ang nakaraan, hindi suportado sila ng buong mundo. Kahit na hindi nila naisip ang marami dito. Ito ang panahong ito ng kapwa pagtitiis na nagparamdam sa kanila na maaaring gastusin ng mga ito ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, sa sandaling nakalantad ang dahon ng igos, kung ano ang inilalagay sa harap nila ay isang kalungkutan na hindi kailanman maaaring tumawid. Ang mga mata ni Sean ay nahulog kay Yvette, pagkatapos ay sa kotse sa likuran niya. Tiningnan niya si Lance na may isang makabuluhang titig at hindi na manatiling kalmado. Nakalimutan ni Sean ang tungkol sa kanyang banayad at pakiusap sa harapan nang dumating siya upang makipagkasundo kay Yvette. Nang makita niya siyang bumaba mula sa kotse ni Lance, ang kanyang puso at mga mata ay napuno ng galit at lamig. Siya sneered at tiningnan si Yvette na may extreme na pagkabigo sa kanyang mga mata. Natagpuan mo ang iyong susunod na target, ha? Si Yvette ay nagyelo, at ang kanyang mga mata ay agad na namula. Ang kanyang paghinga ay medyo hindi matatag. Kahit na nagtatalo sila ni Sean ngayon, hindi siya magiging galit. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay talagang nakakasakit sa kanya. Tumayo roon si Yvette, nanginginig sa galit. Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang mas mababang labi upang ang kanyang luha ay hindi tutulo. Gusto niyang sampin siya, ngunit natatakot siya na masira siya kung gumawa siya ng ingay. Ito ang taong mahal ko. Bulag ba ako? Naisip ni Yvette. Nakita siya ni Sean na ganito at umiling-iling. Sinulyapan niya ang lalaki sa kotse at nanunuya. Kung gayon mas mahusay mong kunin ang iyong pagkakataon. Inaasahan kong hindi niya alintana ang iyong pagiging kilala. Nadama ni Sean ang hindi katumbas na nasiyahan at natutuwa bilang isang kasiyahan na tulad ng paghihiganti sa pamamagitan ng kanyang katawan. Para bang nasisiyahan siya sa pagsakit kay Yvette. Sa sandaling lumingon siya, bumagsak ang luha ni Yvette. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang susunod na segundo, isang malakas na hangin na swept ng kanyang tainga. Inilunsad ni Lance ang kanyang mga manggas, inilagay ang isang kamay sa mga balikat ni Sean, at inikat ang iba pang kamao sa mukha ni Sean. Kumuha si Sean ng isang suntok sa mukha at stumbled ang ilang mga hakbang pabalik. Ang kanyang tingin ay grim, at siya ay matangkad. Ibinagsak niya ang kanyang jacket at sumugod kay Lance. Kabanata 1455. Napahiya sa kanya. Tumayo roon si Yvette, nanginginig siya. Bago pa niya lubos na magpaalam sa nakaraan niya, sasaktan ni Sean is Yvette. Inisip ni Yvette na ang breakup ay isang panlabas na kadahilanan sa pagitan nila, tulad ng kanyang dating asawa at ang kanyang pamilya. Ang kanyang hipag ay ang nag-trigger sa oras na ito. Ito ay naging wala sa mga iyon. Ang hangin sa kadiliman ay naging matalim na mga espada na pinuputol ang kanyang mga panlaban sa isang slash. Si Yvette ay marahil ay hindi malilimutan ngayong gabi kapag siya ay napahiya ng taong mahal niya. Ang taong akala niya ay ang kanyang tunay na pag-ibig na itinuring sa kanya tulad nito. Sa isang iglap may humawak sa kanyang palso. Nagpalitan sila ng lakas at nagpagulong-gulong. Ang lakas ni Lance at Sean ay hindi nagkukumpirma habang nakipaglaban sila sa isa't isa. Ang kanilang mga kamao ay nakarating sa mga mukha at katawan ng bawat isa ng hindi pinipigilan.
Ang kalupitan ni Sean ay sinanay mula noong pagkabata mula sa pagiging tunay na away. Ang kanyang mga galaw ay brutal at agresibo. Si Lance ay natututo ng martial arts mula noong siya ay bata pa. Ang kanyang mga galaw ay pamantayan, ngunit hindi siya sa kaunting kawalan kumpara kay Sean. Tumayo roon si Yvette at kumuha ng isang buong minuto upang mabawi ang kanyang composure. Di nagtagal, itinaas niya ang kanyang ulo, lumakad, at tiningnan ang mga kalalakihan na walang humpay. Malamig siyang sumigaw, "Tumigil kayo." Ang dalawang lalaki ay tumingin sa kanya. Si Yvette ay lumakad ng walang ekspresyon at tiningnan ang dalawang tao na nagsisinungaling sa lupa, parehong gaspang para sa hangin. Naglakad si Yvette patungo kay Lance. Nagulat si Lance habang tumayo siya sa tulong niya, pagkatapos ay dumidilim ang kanyang mga mata habang sinulyapan niya si Sean. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Sean ang lamig at kadiliman sa kanyang mukha. Tinitigan ni Sean si Yvette ng masidi at hindi gumalaw. Gayunpaman, walang pakialam si Yvette na tumingin kay Sean. Tumingin lang siya sa mga pinsala ni Lance at sinabing, "Tayo na, linisan ko ang mga sugat mo." Kahit sino ay maaaring makaramdam ng karahasan at pag-igting na bumagsak, ngunit wala sa kanila ang natatakot sa bawat isa. Kapag sina Yvette at Lance ay malapit nang umakyat sa itaas, sinabi ni Sean sa isang sobrang malamig na tinig, "Yvette, naway pareho kayong mabuhay ng mahaba at maligayang buhay na magkasama." Ang kanyang pagpapala ay sinabi sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Hinintay ni Sean na mawalan ng kontrol si Yvette at lumapit upang hit and scold siya, pagkatapos ay darating ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, hindi alam ni Sean kung paano nakakasira ang kanyang mga salita. Itinaas ni Yvette ang kanyang ulo, huminga ng malalim, hinawakan ang braso ni Lance, at hindi tumalikod. Ang bawat salitang sinabi niya ay malinaw na ipinadala sa mga tainga ni Sean. "Salamat." Hinayla ni Yvette si Lance sa itaas na palapag. Hindi siya nagpakita ng anumang pagbabago sa ekspresyon hanggang sa narinig niya ang tunog ng kotse na nagsisimula. She walked sa kanyang pintuan at tinulak ang pintuan. Tumayo si Lance sa pintuan, nag-aalangan. Lumingon si Yvette upang tumingin sa kanya at sinabi sa isang mahinahon na tono, "Pumasok ka." Tumahimik si Lance at naglakad sa loob. "Magiging. Hindi maginhawa." Tumawa si Yvette. "Ano ang sobrang abala tungkol dito? Hindi mo ba nakita kung ano ang nangyari? Nais pa niya tayong isang mahaba at maligayang pag-aasawa." Tiningnan ni Lance ang ekspresyon sa mukha ni Yvette upang matiyak na hindi niya pinipilit ang kanyang sarili na hindi komportable bago siya magpabuntong hininga. Sinuri niya ang nakapalibot na dekorasyon. Ito ay simple at maluho, katulad ng kanyang pagkatao. Hindi ito mababa ang pagkakakilanlan. Tumahimik si Lance. Pumasok na si Yvette sa kanyang silid tulugan. Nang siya ay bumalik, may hawak siya ng isang first aid kit at inilaan na maglinis sa mga sugat ni Lance. Sinabi ni Lance na walang tigil, "Ang gamot na ito ay hindi nag-expire, di ba?" Natigilan si Yvette. "Maaaring mag-expire ang gamot." Hindi nagsalita si Lance. Yvette muttered, "Bakit ka sobrang nag-alangan kahit na may gamot?" Sa patuloy na panghihikayat ni Yvette, kinailangan ni Lance na ilapat ang pamahid sa mga sugat sa kanyang mukha, pininturahan ang kanyang mukha na asul at berde, na labis na nakakatawa. Nag-aalala si Lance na siya ay makakakuha ng gamit sa kamatayan ng nag-expire na pamahid at nais na pumunta sa ospital upang suriin ito, ngunit tumanggi si Yvette. "Paano kung naghihintay pa rin si Sean kapag umalis ka?" Tanong ni Lance, "Natatakot ka na matatalo niya ako sa isang pool?" Medyo nasaktan siya na si Yvette ay minamaliit siya. Sinabi ni Yvette, "Natatakot lang ako na sa sandaling umalis ka, pupunta siya rito upang makahanap ng problema sa akin. Dapat kang manatili dito para sa gabi upang siya ay ganap na sumuko." Kabanata 1456. Manatili dito. Kumurap si Lance at tiningnan siya ng malalim na mga mata, nais na sabihin ng isang bagay. Tinapik ni Yvette ang kanyang balikat. "Hindi mahalaga kung tutulungan mo ako sa oras na ito, di ba? Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Wala sa kanila ang sasabihin." Napalunok ang mga salita ni Lance. Ano pa ang masasabi niya? "Miss Quimby, kung hindi mo iniisip, bakit ang isang tao ay nag-iisip sa akin?" Umupo siya doon at ngumiti ng lantaran. Ang kanyang mga eyelashes ay ibinaba, na nagsumite ng isang malabong anino sa kanyang mukha. Tumahimik siya at nag-reticent.
Mayroong isang bagay na mapang-akit tungkol sa kanya. Ilang sandali si Yvette ay ngumiti. Ngunit bakit bigla kang gumawa ng pagpunta ngayon? Nadama niya na sa sandaling iyon, si Lance ay hindi kapani-paniwalang cool at gwapo, kaya't sa gayon ay hinihimok niya agad na pakasalan siya. Gayunpaman, sa pag-retrospect, si Lance ay hindi tulad ng isang mapang-akit na tao. Tumahimik si Lance at nagkibit-balikat. Malapit ka nang umiyak, kaya paano ako makaupo sa kotse? Dahil nabaliw ka niya, nararapat lamang na gumanti. Sa kanyang pag-iingat, si Yvette ay hindi isang taong kusang magdusa. Kung ang iba ay nangahas na manggulo sa kanya, mag-swing siya ng isang bote ng beer sa kanilang ulo, anuman sila mayaman o makapangyarihan sa taong iyon. Gayunpaman, nang nasa sasakyan si Lance at nakita ang masidhing hitsura ni Yvette, hindi niya ito matiis. Hindi na mapigilan ni Lance, kaya't lumabas siya ng kotse at sinuntok si Sean. Tumanggo si Yvette nang hawak niya ang first aid kit sa kanyang mga braso. Siyempre, hindi magkakaroon ng susunod na oras. Nahuli lang ako. Kahit na hindi ka gumawa ng pagkilos, hindi ako magdurusa ng wala. Tiningnan siya ni Lance na may libangan. Ang kanyang tinig ay mababa at raspy. Ma'am, sa palagay ko rin, ngunit natatakot ako na kung hindi kita tutulungan, papatayin ako ng aking ina kapag nalaman niya. Ngumiti si Yvette. Biglang nag-clear ang puso niya. Lumiliko ito dahil kay Tia Fiona. Sa ganitong paraan, ang lahat ay may katuturan. Kaya, sa walang tulog na gabi na ito, bumalik si Yvette sa kanyang master bedroom habang si Lance ay nanatili sa silid tulugan. Walang opinyon si Lance dahil narito siya upang matulungan si Yvette, hindi sa banggitin ito ang kahilingan ni Yvette. Inisip ni Yvette na pagkatapos ng nangyari kay Sean, hindi siya makatulog, kahit na hindi gaanong madali. Bilang isang resulta, nakatulog siya sa sandaling hinawakan ng kanyang ulo ang unan. Kung hindi ito para sa alarm clock ng maaga sa umaga, si Yvette ay hindi pa madyay gising. Si Yvette ay hindi isang dedikadong manggagawa. Hindi lang niya nais na magalit muli ang kanyang ina, kaya't masigasig lamang siyang kumilos ng mas mahusay. Nakasuot pa rin siya ng isang manipis na spaghetti strap sutla nightgown na walang anumang bagay sa ilalim nang maglakad siya palabas ng kanyang silid na nakapikit ang kanyang mga mata tulad ng dati upang maghugas. Ang gripo sa master banyo ay nasira, at siya ay masyadong tamad upang makahanap ng isang tao upang ayusin ito, kaya kailangan niyang gamitin ang banyo ng panauhin. Nang lumabas siya, narinig niya ang isang movement sa banyo ng panauhin. Nakalimutan niya na may ibang tao sa bahay. Ang kanyang isip ay malayo habang sinundan niya ang tunog. Hindi man lang siya nag-abala upang buksan ang kanyang mga mata. Nang tumayo siya sa pintuan at nag-atubiling binuksan ang kanyang mga mata, humarap siya sa isang malamig, gwapo, angular na mukha. Ang lalaki ay hubad. Agad na nagising si Yvette. Nakatitig siya sa kanya ng malapad at nagulat na mga mata. Ikaw. Gusto lang ni Lance na maligo. Natulog siya huli na kagabi, at natatakot siya na mahawahan ang kanyang sugat. Matapos hawakan ang buong gabi, hindi na niya ito matiis. Naramdaman niya na kung hindi siya naligo, hindi na siya makalakad palabas ng pintuang ito. Sino ang mag-iisip na madyay gising si Yvette ngayon? Ang mukha ni Lance ay medyo pula, ngunit ang kanyang tinig ay kalmado. Paumanhin, kailangan mo bang gumamit ng banyo? Hindi gaanong tumanggo si Yvette at itinuro sa banyo sa kanyang silid tulugan. Ang gripo sa master banyo ay maluwag, kaya kailangan kong gamitin ang banyo na ito. Kalmado na binalot ni Lance ang kanyang sarili ng isang towel ng paliguan at mahinahon na lumakad palabas ng banyo. Tutulungan kita upang tumingin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naharap nila ang ganoong eksena, kaya hindi sila sigurado kung paano baligtarin ang hindi magandang sitwasyon na ito. Kaya, maaari lamang nilang i-brace ang kanilang mga sarili at huwag pansinin ang hindi magandang pakiramdam na ito. Tumanggo si Yvette. Oo, sana. Salamat. Gaano ka magalang? Kabanata 1457. Kumuha ng isang lisensya sa kasal. Hindi lumingon si Lance at pumasok sa master banyo. Ito ay more maluho at labis kaysa sa banyo ng panauhin. Kahit na ang bathtub ay 2 beses na malaki. Sumulyap siya at nakita ang damit na panloob ni Yvette na nakabitin sa dingding. Mabilis na inalis ni Lance ang kanyang mga mata at linaipat sa gripo. Ito ay talagang loose. Lumingon siya upang tumingin kay Yvette sa gilid. Mayroon ka bang mga tool sa bahay?
Ilang sandali si Yvette. Tumakbo siya sa utility room at kumuha ng isang toolbox. Hindi ito ginamit dahil ang label dito ay hindi pa rin buo. Ang toolbox ay lubos na kompleto, hindi lamang ito gaanong gamit sa kanya. Inabot ni Lance at kinuha ito, ngunit hindi niya sinasadyang hinawakan ang kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng isang malambot na sensasyon na ito ay ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang mga daliri, at nagmadali niyang inatras ang kanyang kamay. Nagyelo rin si Yvette. Nakatayo siya doon na dumbfounded, hindi ko pinansin ang eksenang iyon ngayon. Parehong ang kanilang mga mukha ay flush pula. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo at kinuha ang mga tool upang suriin ang gripo, sinusubukan ang kanyang makakaya na kalimutan ang pandamdam ngayon. Ito ay talagang kakaiba. Hindi ito tulad ng hindi pa niya hinawakan ang isang babae dati. Hindi siya masyadong naaakit sa mga kababaihan. Nakikipagtalik lamang siya sa kanyang kasintahan ng isang beses o dalawang beses, at hindi siya interesado, ngunit ang ugnay na iyon ngayon ay naramdaman na parang isang electric shock. Nakaramdam siya ng panginginig na hindi pa niya naranasan bago iyon ay marahas na matalo ang kanyang puso. Para bang ang dugo sa kanyang katawan ay nasusunog at dumadaloy pa atras. Noong nakaraan, hindi maiiwasang pakinggan ni Lance ang kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan ang mga kababaihan, na nagsasabing ang ilang mga mata at kilos ng kababaihan ay nakamamatay na kaakit-akit na naisip ni Lance na ipinagmamalaki nila at hindi naniniwala na ang isang babae ay maaaring mawala sa kanila ang kanilang isipan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng mababaw. Ang impresyon ay tumagal sa kanyang isipan. Sinubukan ni Lance na pigilan ang kanyang sarili mula sa pagtingin sa kanya at sinubukan ang kanyang makakaya upang huwag pansinin ang kanyang presensya. Tumayo si Yvette doon, dumbfounded at nakasisindak. Naisip niya, kung umalis ako, hindi ba parang nagmamalasakit ako dito? Naranasan ko, kaya dapat lang akong kumilos na parang walang nangyari. Gayun din, hindi ba maiiwan si Lance na maging mas awkward kung kailangan niya ng maraming mga tool? Saan pa ako maaaring pumunta? Ito ang aking silid tulugan. Habang si Yvette ay nasa isang tangle, isang biglaang pagsabog ng tubig ay bumagsak ng hindi mapigilan. Maging si Yvette, na nakatayo sa pintuan, ay hindi naligtas. Ang kanyang mukha at katawan ay naspray ng tubig. Hindi sa banggitin si Lance, na pinakamalapit sa gripo. Hindi rin inaasahan ni Lance ang gayong resulta. Ang kanyang dibdib ay hubad at nalubog. Kahit na ang kanyang buhok ay basa. Ang tubig ay patuloy na sumisirit, na sinira ang awkward na kapaligiran sa pagitan nila. Ang dalawa sa kanila ay nagmamadaling sinubukan upang makahanap ng isang bagay upang mai-plug ang daloy ng tubig, kaya hindi rin napansin ng mga ito ang kaguluhan sa labas. Sinabi ni Ginang Quimby, si Yvette ay tamad. Marahil ay hindi niya alam na narito tayo. Sinabi ni Fiona, ang mga kabataan ay ganito at nais na makatulog, ngunit ano ang tunog na iyon? Ang dalawang ina ay lumakad papunta sa banyo at nakita ang isang babae sa isang nababad na nightgown na nakabaluktot na may isang tuwalya upang hadlangan ang gripo sa lababo. Ang isang half-hubad na lalaki ay nakatayo sa likuran ni Yvette upang matulungan siyang plug ang gripo. Mula sa likuran, hindi nakikita ang out-of-control faucet. Mula sa pananaw ng mga ina, makikita lamang nila si Lance na umiikot kay Yvette ng walang pasensya, na naging pigsa ng kanilang dugo. Ang dalawang ina ay hindi makatayo sa paningin nito, ngunit hindi nila balak na umalis ng ganito. O aking kabutihan! Ano ang nangyayari? Hindi mo rin isinasara ang pintuan. Si Ginang Quimby ay sabik na sabik at medyo nasa sabik. Kayo ay nasa sobrang pagmamadali. Napakaaga ng umaga at hindi mo rin iniisip kung paano ito makakaapekto. Mabilis na nagpunta si Tia Fiona at hinayla si Ginang Quimby. Maghintay tayo sa labas. Bata sila at madamdamin, kaya naiintindihan. Ngunit ilipat natin ang petsa ng pakikipagsapalaran. Kalimutan ito. Kumuha na lang tayo ng lisensya sa kasal ngayon. Magsisimula na tayong maghanda para sa kasal sa susunod na linggo. Kabanata 1458. Ano ang name ng bata? Si Ginang Quimby ay nagbulong, ito ay masyadong nagmamadali, hindi ba? Bata pa si Yvette. Natukoy si Fiona at hindi nag-iwan ng anumang silid para sa talakayan. Walang pag-aalala, mag-mature siya sa lalong madaling panahon.
Itinuring ko siya tulad ng kanyang anak na babae. Kukunin namin ang kanilang lisensya sa pag-aasawa sa loob ng 2 araw. Ipapakita ko sa kanila ang bahay ngayong hapon, bibilhin ko sila ng isang bagong bahay, kaya hindi mo maaaring kunin ang pagkakataong ito mula sa akin. Sobrang nasiyahan si Fiona. Masaya siyang makakuha ng isang manugang na gusto niya. Kapag ipinanganak ang bata, personal kong itaas ang bata. Ang 2 tao sa banyo ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Nagkataon, ang tubig ay tumigil sa pagdadulas mula sa gripo, kaya ang kanilang posisyon ay tila walang saysay ngayon. Dahan daw ang tumagilid si Yvette upang tumingin kay Lance. Sinabi niya, ano ang dapat nating gawin? Tila hindi niya dapat hiniling na manatili si Lance, kung gayon ang eksenang ito ay maiiwasan. First ni Lance ang kanyang mga labi at mukhang flustered. Ito ay isang maluwag na gripo. Paano niya tinanggal ang pipe? Hindi ba ito sinasadya o sinasadya? Maging si Lance mismo ay hindi alam ito. Ito lamang ay binuo na lampas sa imahinasyon ng lahat. Tumayo si Yvette, pinunasan ang kanyang mukha, at pinalaki ang lakas ng loob na magsalita. Kalimutan mo na. Pumunta ako at ipaliwanag ito sa kanila. Hindi natin ito hayaang maging palaisipan. Wala rin tayong ginawa. Tulad ng paglalakad ni Yvette, hinawakan ni Lance ang kanyang palso na payat, patas, at napakamakinis. Wait. Agad na pinakawalan siya ni Lance. Kalmado pa rin ang tono niya. Makikipag-usap ako sa kanila. Dapat muna kang magbihis. Natigilan si Yvette. Noon lamang niya napagtanto na ang kanyang nightgown ay nababad. Kung siya ay lumabas ng ganito, hindi niya magagawang bigyang katwiran ang anuman. Tumango agad si Yvette at tumakbo sa silid tulugan upang magpalit. Hindi napunta sa labas si Lance upang baguhin ang kanyang damit dahil ang kanyang damit ay nasa silid tulugan. Maaari lamang siyang kumuha ng isang tuyong tuwalya at casual na panasan ang kanyang sarili bago lumabas. Magandang umaga, Nanay at Tia Quimby. Nakita ni Fiona na lumabas lang si Lance na ganito at agad na hindi nasisiyahan. Kahit na ikaw ay magiging isang pamilya sa lalong madaling panahon, kailangan mo pa ring maging magalang. Paano ka maaaring maging hindi totoo sa harap ng iyong tiyahin na Quimby? Ngumiti si Ginang Quimby at mukhang napakamapagmahal at mapagparaya. Okay lang, lahat tayo ay pamilya. Hindi na kailangang magalang. Ang mga salita ni Lance na umabot sa dulo ng kanyang dila ay nilamon pabalik. First ang labi niya. Mangyaring sumama sa akin. Sina Fiona at Ginang Quimby ay tumingin sa isa't isa, hindi alam kung ano ang sinusubukan na gawin ni Lance. Pinangunahan sila ni Lance sa silid ng panauhin at sinabing, tingnan. Nakita ng dalawang ina ang silid at hindi sigurado sa ibig niyang sabihin. Sinabi ni Fiona, kung mayroon kang sasabihin, dumiretso ka lang sa puntong ito. Bakit ka tumatalo sa paligid ng bush? Walang magawa si Lance, Nanay, natulog ako sa silid ng guest kagabi. Hindi ito ang iniisip ninyo pareho. Si Fiona ay tumingin sa kanya ng pareho at pinakawalan ang isang makabuluhang malamig na snort. Ano ang naisip namin? Nakita namin ito sa aming sariling mga mata. Ano pa ang dapat mong sabihin? Kung natutulog ka sa silid tulugan, bakit ka tumakbo sa silid ni Yvette ng maaga? Mayroon ka ring nerve upang sabihin ito. Sinabi ni Lance, nandoon ako upang matulungan siyang ayusin ang gripo. Nasira ang gripo. Tumango si Lance. Sinabi ni Fiona, bakit hindi mo ginamit ang banyo ng panauhin at igiit na patakbuhin ang silid ng isang batang babae upang ayusin ang gripo? Lance, dapat na aminin ng isang lalaki ang kanyang kasalanan. Hindi ka maaaring maging irresponsible. Alam ko na ang mga kabataan ngayon ay hindi seryoso sa kanilang damdamin, ngunit hindi mo ito magagawa. Si Yvette ay tulad ng isang mabuting batang babae. Sa oras na ito, mayroon kang isang mabuting mata. Hindi iniwan ni Fiona ang anumang silid para magtaltalan si Lance at sinabi kay Mrs. Quimby na may ngiti. Naisip ko pa ang pangalan ng kanilang anak. Nadama ni Lance ang isang paparating na sakit ng ulo. Itinulak siya ni Fiona at pursed ang kanyang mga ngipin. Magbihis ka. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tahimik na pumasok si Lance sa silid tulugan. Naunawaan niya na walang silbi kahit na ano ang sinabi niya. Nais lamang ni Mrs. Fiona na makita kung ano ang nakita at nais niyang malaman kung ano ang alam niya. Kabanata 1459. Handang pakasalan ka. Dahil ang bagay ay kagyat,
Naisip ni Lance na mas mahusay na magbihis muna. Nagbihis si Yvette at lumabas. Ang kanyang mukha ay flush na pula, at hindi siya nang ahas na tumingin sa mga tao sa harap niya. Hindi pa siya nakatagpo ng gayong hindi nagsasalita ng sandali sa kanyang buhay. Bukod dito, ang mga tao sa harap niya ay ang kanyang mga matatanda. Sina Fiona at Ginang Quimby ay nasa kusina na naghahanda ng agahan ng masigasig. Mukha na silang pamilya. Si Ginang Quimby ay hindi mahusay sa pagluluto, kaya tinutulungan lang niya si Fiona. Paminsan-minsan, nakikita niya ang paggalaw sa silid tulugan. Hindi pa rin lumabas ang dalawang bata. Sa sandaling si Yvette came out, naakit niya ang kanilang pansin. Ang saloobin ni Fiona ay agad na nag-alis ng 180 degree na pagliko. Yvette, dapat kang pagod. Narito, magkaroon ng ilang oatmeal. Hindi ako nagluto sa mahabang panahon, ngunit dapat itong makakain. Si Yvette ay medyo nasobrahan sa sigasig na ito. Maaari bang hindi malinaw sa kanila ni Lance? Tita, ako. Hindi mo na kailangang sabihin. Sinabi ni Fiona ang lahat ng makakaya niya. Ngumiti siya ng labis na ang kanyang mga mata ay nakatitig, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curl paitaas ng hindi mapigilan. Kinurot ni Yvette ang kanyang mga browser at kiniskis ang kanyang ulo. Tita, hindi ba malinaw na ipinaliwanag ni Lance ang sitwasyon? Tumanggaw si Fiona. Ginawa niya. Sinabi niya na siguradong pakasalan ka niya. Si Yvette ay mukhang siya ay sinaktan ng kidlat. Nangyari si Lance na lumabas sa silid ng panauhin. Nagsalita si Fiona bago pa man makagawa ng sinuman. Si Yvette ay handang pakasalan ka. Iyon ang iyong pagpapala. Kailangan mong mahalin siya sa hinaharap, nakuha ito. Nababaluktot si Lance. Si Fiona ay hindi lamang nag-iwan ng anumang silid para sa talakayan. Hindi niya hinayaan silang mag-agahan at dinala ang family registry sa City Hall upang makuha ang kanilang lisensya sa kasal. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ni Yvette at Lance, hindi na makikinig sa kanila sina Ginang Quimby at Fiona. Ang dalawa sa kanila ay pinilit na maglaan ng oras mula sa trabaho at na-escort sa City Hall ng kanilang mga ina. Nais ni Yvette na tumakbo, ngunit nahuli siya ng kanyang ina. Paano ka maglakas loob na tumakas ka? Kasama mo pa rin si Sean Moore. Matapos ang nangyari kagabi, walang pagmamahal si Yvette kay Sean. Siyempre hindi. Kung gayon ano ang iyong ginagawa? Hindi ba sapat ang kalagayan ni Lance? Ang kanyang pagkatao at background ng pamilya ay isang bihirang hanapin. Bakit ka pa rin pumili? Tumayo roon si Yvette at pursed ang labi. Hindi tayo maaaring magmadali, di ba? Ilang beses pa lang akong nakilala ni Lance. Si Mrs. Quimby ay sumigaw. Sa palagay mo ba ay pareho kayong may kalayaan na mahalin? Yvette, bibigyan kita ng isang pagkakataon na maging kapri ka. Tumayo roon si Yvette at nakaramdam ng malamig. Tiningnan niya ang matigas at nagdadalamhating ekspresyon ng kanyang ina. Biglang naramdaman ni Yvette na ang relasyon niya kay Sean noon ay isang nakamamatay na suntok sa kanyang ina. Kaya, ang kanyang ina ay hindi makapaghintay na iset up siya sa ibang tao pagkatapos niyang masira. Ano ang wrong doon? Si Lance talaga ang pinakamahusay na kandidato na mahahanap niya. Kung wala ang ugnayan sa pagitan ni Ginang Quimby at Fiona, hindi maabot ni Yvette ang mga pamantayan ng pamilyang Sheldon. Nang tumawag si Fiona, tinipon ni Ginang Quimby ang kanyang emosyon at agad na kinaladkad si Yvette sa loob. Ang mga damdamin ay maaaring linangin. Kung hindi mo maaaring linangin ang mga ito, pagkatapos ay gawin lamang sa kanila. Ito ay maging pareho lamang para sa sinuman. Si Yvette ay hindi nagpupumilit at masunurin na sinundan ang kanyang ina sa loob. Napangiti si Fiona nang makita niya sina Ginang Quimby at Yvette. Bakit bigla mong nais na pumunta sa banyo? Yvette, hindi ka ba maganda? Kung hindi ka malusog, maaari kitang dalhin sa ospital mamaya upang makakuha ng isang pag-check-up. Kabanata 1460. Hindi makapaniwalang pag-aasawa. Ang pagpunta sa banyo ay isang dahilan lamang na umalis si Yvette. Nahaharap sa taos-pusong pag-aalala ni Fiona, curl ni Yvette ang kanyang mga labi at sinabing, mabuti na lang ako, nahuli lang ako ng kaunti sa umaga. Si Lance, nakatabi ni Fiona, ay mukhang walang magawa. Hindi talaga niya inaasahan ang mga bagay na bubuo hanggang sa puntong ito. Naisip niya na si Yvette ay lumayo mula noong siya ay hindi masunurin na tao, ngunit bakit siya bumalik? Kinuha ni Fiona ang kanilang numero at hinimok sila.
Magmadali, ito na ang aming gawa. Sina Lance at Yvette ay itinulak sa harap. Hindi man lang tumangala ang kawani, o tinanong nila sila kung kusang loob ang kanilang kasal at naglabas ng sertipiko. Lahat ay napunta hindi kapani-pani walang maayos. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa sa kawalan ng paniniwala nang makuha nila ang kanilang lisensya sa kasal. Legal silang kasal na ganyan. Masayang masaya si Fiona na hindi niya maitago ang ngiti niya. Hinawakan niya ang kamay ni Mrs. Quimby at sinabing, ang kasal ay naka-schedule para sa susunod na buwan. Huwag kang mag-alala, magiging napakaganda. Hindi ko hahayaan si Yvette na magdusa ng anumang mga hinaing. Ngumiti rin si Ginang Quimby mula sa tainga hanggang tainga. Walang hinaing. Huwag gumawa ng isang malaking pag-aalsa. Ang isang maliit na kasal ay sapat na. Hindi ito kailangang maging masyadong grand. Hindi iyon gagawin. Dapat nating gawin itong engrandi. Tumingin si Lance sa lisensya ng kasal, pagkatapos ay tumingin kay Yvette. Bagaman ang kanyang mukha ay medyo madilim, tulad ng kailangan niyang tanggapin ito nang walang magawa, sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay hindi tinanggihan nito. Sa halip, naramdaman niya ang ilang pag-asa. Tumayo roon si Yvette at nadama na medyo nasobrahan. Natapos na ang dati niyang relasyon, at ikinasal siya sa susunod na araw. Hindi niya maiisip ang mabilis na pagyayari. Ito ay halos tulad ng isang panaginip. Si Lance ay mukhang walang listahan at walang magawa sa pag-aayos ni Fiona, ngunit tinanggap niya ito. Ang apat sa kanila ay lumakad papunta sa pasukan. Ang araw ay maliwanag na nagniningning sa kanila. Naramdaman ni Yvette ang isang pagsabog ng vertigo. Ang kanilang lisensya sa pag-aasawa ay inalis ni Ginang Quimby at Fiona para sa pag-iingat, ngunit sa katunayan, nag-aalala ang mga ina na makakakuha sila ng diborsyo kaagad. Sa oras na iyon, hindi naisip ni Lance at Yvette ang puntong ito. Itinulak sila sa kotse sa isang labi. Si Ginang Quimby ay may isang bagay sa attend sa opisina, kaya bumalik muna siya. Iginiit ni Fiona na ibalik si Yvette sa paninirahan sa Sheldon, ngunit hindi pa rin nagawang iakma at tumanggi si Yvette. Sa huli, sinabi rin ni Lance na mayroon siyang trabaho na dapat gawin at umalis pagkatapos ng isang pag-aalsa mula kay Fiona. Kaya, nagkalat sila at nagpunta sa magkahiwalay na paraan. Sinundan ni Yvette si Mrs. Quimby at umalis. Dinala siya ni Lance. Ang dalawang tao na nakatali lamang sa buhol ay nagpunta sa kanilang hiwalay na mga paraan ng walang bakas ng kagalakan sa pag-aasawa. Si Mrs. Quimby ay patuloy na nagugulat sa kotse. Sa hinaharap, dapat kang makasama ng mabuti at panatilihin ang pag-uugali ng iyong princess. Sa nakaraan, palagi akong nadama na hindi sigurado sa pag-iwan ng kumpanya sa iyong mga kamay, ngunit ngayon, hinalinhan ko na si Lance sa paligid, hindi mo mawawala ang iyong pag-uugali. Siya ay matatag at matulungin, at hindi kanya matretrato ng masama. Biglang nakataas ang ulo ni Yvette. Nanay, gusto mo lang ba akong pakasalan si Lance para sa kapakanan ng kumpanya? Ilang sandali, tumahimik sa kotse. Huminto rin ang pagbulusok ni Ginang Quimby. Walang nakakaalam kung siya ay nagagalit o pinipigilan ang kanyang galit. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Mrs. Quimby sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Yvette, maaari ka bang maging mas mature? Ang pag-ibig ay hindi magdadala ng pera. Ginagawa ko ba ito para sa kumpanya? Yvette, nang walang kumpanya, sino pa rin ang maghanap sa iyo? Ang kumpanya ay ang iyong gulugod. Maaari pa rin itong tumakbo ng walang Lance kapag nasa paligid ako, ngunit ano ang tungkol sa kung wala ako? Si Yvette ay nagyelo sa loob ng ilang segundo at tinitigan siya, dumbfounded. Huminga ng malalim si Ginang Quimby. Ilagay natin ito sa ibang paraan. Kung kasama mo si Sean, masisiguro mo ba na mapapanatili ni Sean ang kumpanya para sa iyo? Si Sean at ang kanyang pamilya ay sumuso lamang sa iyong dugo, ano sa palagay mo?